Sige, review lang natin yung pinag-aralan natin last live. Ano, kasi naputol tayo para maalala nyo ulit. Saan tayo nag-start? And again, sa mga gusto pong magkaroon ng copy nitong mga nirarasyo ko, nitong discussion natin, message nyo lang po ako, okay? Follow my TikTok profile, then send me a message para magkaroon kayo ng copy nitong aking mga pinapasagutan. Alright? And then makapag-exam kayo weekly. So tomorrow po ay meron tayong summative examination ng general education. And then Sunday po ay professional education. So kung interested po kayo na magsagot ng Google Form, ayan, so nire-ranking ko din yan, i-upload natin ng top 10 for motivation, ayan, syempre. And then, again po, sobrang helpful po kung meron kayong sariling review materials, lalo na sa mga working natin dyan, mga working teachers natin dyan. So at the moment, habang nagre-review ay nag-work, so dapat meron kayong sariling review materials para po may mahuhugot kayo anytime and anywhere. Ganun po kasi ang ginawa ko dati. Okay, sagot kayo dito sa first item natin. Let's start again with this item. Which of the following influenced the present military training in our school system? A. Athens, B. Sparta, C. Greece, or D. Primitive societies. Alin kaya dyan ang sagot, mga cheer? Ang keyword natin dito, military training. Okay. So, kunwari hindi nyo nakita yung sagot kanina. Ayan. So, mga present ba kayo last time nung tayo ay nag-discuss nito? Sino mga present dito nun? And shout out sa mga present dito last time sa ating live. So na-discuss ko na to, so reviewin na lang natin. Reviewin natin hanggang makarating tayo dun sa ating ayan, where we left off. Ayan, present daw. All right. So pag sinabi nating primitive societies, again, ito yung unang-una, okay, nung sinuunang panahon, ibig sabihin simple lang ang education dito. Ayan, letter B po ito, Sparta. Okay? Kasi pag sinabi nating Sparta, again, gumagawa sila ng mga soldiers. Okay? So ito ay military training, physical training. Ayan. And they are trying to produce soldiers na lalakas ang katawan, okay, at disiplinado. So that's Sparta. Alright, now pag sinabi nating primitive societies, ang tatandaan lang natin dyan, survival skills. Okay? Yan po, tandaan lang natin, survival skills. Alright? Kasi po yan yung unang panahon. Ibig sabihin, sino ang teachers natin nung unang panahon dyan? Yung mga matatanda lang, practical skills po ang tinuturo nila, katulad ng hunting, fishing, planting, 'di ba? Ayun po ang tinuturo nung unang panahon. Ibig sabihin practical skills for survival. Madali na maintindihan. Primitive societies. Now Greece, okay, or Greeks, okay? Sila po ang nag promote ng systematic education. Ano yung systematic education na yan? Yes po, tomorrow po ang ating summative exam for Gen Ed, and then Sunday ang Prof Ed. Okay, saan na tayo? Ang Greeks po, they want to produce well-rounded individuals. Ibig sabihin, mga well-rounded members of the society, mabubuting mamamayan. Now, they have two systems of education. Ano yung dalawang yon? Ito na po yung Sparta and Athens. Now, ano daw ang focus? Magkaiba po ang focus nitong dalawang ito. Ang focus ng Athens ay wisdom, intellect, knowledge, and art. So, ano tinuturo ng mga Athens noong unang panahon? Art, science, philosophy, literature, sports. Ayan. So, ang kanilang main focus ay wisdom or intellect, sabihin sa isipan. Now, pagdating sa Sparta, sila po ay physical. Okay, so, pinapalakas, dinidisiplina through military training. Okay, pakitandaan yan mga cheer ha, pakitandaan po ang difference ng apat na yan. Alright? Okay, clear ba yon? Okay, review lang naman to kasi again, na-discuss ko na to last live. So, if you want to have the copy of these rationalizations, discussion, PowerPoint presentation, message nyo lang po ako. Excuse me. Grabe, ngayon pa talaga ako inasid. Nag-ano kasi ako, coffee. Tataasan kami ng mga acidic dyan. Hello sa inyo. Okay. Diyos ko, ngayon taon nag-Spanish latte. Nagpapalpitate ako habang nagdi-discuss. Ayan. Next tayo. During the Spanish period, what was the primary purpose of education introduced by the Spaniards to the Filipinos? A. To promote nationalism and love for country. B. To prepare Filipinos for democratic governance. C. To spread Christianity and train obedient citizens. Or D. To develop vocational skills and technical knowledge. Sagot kayo mga cheers. Sagot po kayo. Okay, this is the historical periods of education in the Philippines. Sagot. Tingin daw. Letter. Okay, review lang naman to.
Alright. So, ang sagot natin dito ay, a ano ba tinutukoy dito? During the Spanish period, what was the primary purpose? Wait lang mga sure. Ayan. Hello mga sure. Hello po. Rinig na ba ako? Naririnig niyo ba ako? Sorry sa commercial ha. Rinig na po ba ulit? Okay. Most sent C. Letter C daw to spread Christianity and train obedient citizens. Okay, tama po kayo dyan mga sure. It's letter C. Okay, now let's talk about the historical periods po ulit ng education sa Pilipinas. Alright, so we have here the summary na mga dapat nyong tandaan. Okay? Ayan. Alright. So, ang sagot po natin dito again ay to spread Christianity and train obedient citizens. Kasi po, during the Spanish period, ayan nasabi dito, beginning of formal instruction at introduction of Christianity po. Ayan. So, isa-isahin muna natin sila. So, bago daw dumating ang mga Espanyol, ano daw ang focus? So, parang primitive societies din. Ang focus niya ay survival at practical skills. Okay? So, sino mga teachers natin dito? During that time, mga matatanda po, so pinapasa from generation to generation. Ganun po ang pagtuturo dati. Wala pang libro, walang eskwelahan, walang chalkboard, okay? So, pinapasa lang ang knowledge through generation, from matanda sa mga kabataan. Ayan, alright. Tapos, ano po ang kanilang sinasamba dyan? Animism daw ang tawag natin doon. Ano ibig sabihin na sinasamba nila ay kalikasan. Ayan. At ang sabi dito, it's the beginning, ayan. Yes po, alright. So, that's the pre-Spanish period, bago dumating ang mga Espanyol. Now, anong nangyari nung dumating na ang mga Espanyol? Ano po ang key purpose ng Spanish period? Sabi po dyan, ito beginning of formal education. Okay, so nagkaroon ng malaking change sa education ng Pilipinas. Nagkaroon ng formal education. However, hindi po lahat ay nakakapasok sa paaralan. Sino po ang binibigyan ng opportunity during the Spanish period? Mga mayayamang lalaki lang po. Okay? Tapos sa mga may pagkakataong mag-aral lang noon, at yun nga yung mga elites, tapos yung mahihirap at mga kababaihan ay hindi po madalas tinuturuan na ng pagbabasa, pagsusulat. So, unfair po ang education system during the Spanish period. At sino po ang guro natin dito mga sure? During the Spanish period, sino ang guro? Sino po ang nagtuturo during the Spanish period? Hit the comment section mga sure. Tingin ako kung kayo nakikinig. Alright, mga praile, mga paring, Espanyol po, hindi po Thomasites. Ito pong Thomasites ay during the American period pa po, sir. Ha? Friars po, yes po, mga pari po ang nagtuturo during the Spanish period. Correct. Ayan. Ano tinuturo nila? Mga catechism, Latin, philosophy. Ayan po ang tinuturo during the Spanish period. Kasi nga po, ang focus nila ay palaganapin ang Christianity. Okay? Hindi po Thomasites. Okay? American period pa po ang Thomasites. Yes, yes po. They are American soldiers. All right. Now, ang sabi dito, sa 1863, Educational Degree of Education daw ay nagkaroon na po ng binuksan na po ang pampublikong paaralan, pati na rin ang edukasyon para sa mga kababaihan, pero po hindi siya patas, hindi patas ang sistema during that time. Now, pumasok naman po ang American period. Dito na po nag-umpisang magbukas ang education for all. Okay? Dito na po nag-umpisa, kahit mahirap o babae, nagkaroon sila ng opportunity to Yes po. Opportunity to study. Ayan. So, English po ang naging official na wika sa pagtuturo during the American period. Okay? So, ang Thomasites po ang mga American soldiers or mga American teachers natin during the time. Yes po. Hindi ko makita ang mga comments nyo.
Hindi ko makita. Sabi diyan ha, pakitandaan na lang yung mga keywords natin dito sa table ha. Promotion of democratic ideals daw. Okay. Bakit? Kasi ang key purpose during the American period mga chair, hinahanda po ang mga Pilipino para sa democratic na pamamahala. Okay? At dapat gawing edukado ang lahat para sa modern society. Yan mga chair ang purpose ng American period. Alright? Dito rin natatag. During the American period din po natatag ang University of the Philippines. Isa sa pinaka-prestigious na university dito sa ating bansa. During the American period po, natatag ang UP. Alright? Yes po. Noong 1908. Okay, kailan ba tong American period na to? 1898 to 1946. Okay, 1898 to 1946. Tama. Alright, next. Next tayo. Ayan na, nakalagay po ang keywords dyan. Implementation of free public education during the American period. Ibig sabihin, education for all. Yes po, 1898 to 1946. Now, the Philippine Commonwealth naman po. Next, panahon ng Commonwealth. Okay, 1935 to 1942 po yan. Alright? Kanino po, ano po ang key purpose dito? Itinaguyod po ayan po ang sabi, nationalism at patriotism po. So, itinaguyod po ang pagmamahal sa bansa para daw sa kalayaan ng Pilipinas. Okay? Sa ilalim po ito, sino pong president natin during the Philippine Commonwealth? Sino po ang president? Sagot nga mga chair. Quezon. Si Quezon. Si Quezon. Alright. Si Quezon po Manuel L. Quezon. Siya ang ama ng tinaguri ang ama ng Manuel Quezon. Puro tayo po mga chair Ama ng pambansang wika. Very good. Siya po ang ama ng pambansang wika. Alright. Ayan po. Tapos po, ano pang sabi dito? Ayan, emphasis on nationalism daw mga chair. So, yan po pakitandaan ha, Philippine Commonwealth, nationalism po ang focus niya. So, ganyan naman po ang tinatanong sa LET. Okay, kaya po yan ang nilagay ko dyan, yung mga keywords. Ibig sabihin ko ano yung key purpose ng bawat period para sa ating education. Alright? So, ang emphasis po dyan ay nationalism. Okay, kasi tinataguyod ang nationalism at tinahanda tayo para sa ating freedom. Alright? Next, Japanese occupation. Sabi po dito ay development of love for labor at saka promotion of vocation, education, as well as kalusugan po mga chair. Sino pangulo natin dito? Yung ating Philippine ay puppet president po. Sino? Sinong puppet president dito? Ibig sabihin na hindi talaga siya ang namahala ng ekonomiya natin. Siya ay ginawa lamang puppet ng mga Hapones during that time. Sino po yan? Siya rin po ang pasanong Mickey Mouse money. Hindi po yan si Fidel Ramos, ha, mga chair? Hindi po si Fidel Ramos. Yan, very good. That's Laurel. Jose P. Laurel po. Siya po ang, during this time, yun po yung tinatawag nating puppet government. Kasi, ginawa lang nilang puppet si Laurel. Ayan. So, lahat po ng desisyon sa government ay Japanese pa rin ang nasusunod. Alright? Kaya nga po nagkaroon noong tinatawag na Japanese invasion money o yung tinatawag natin na Mickey Mouse money. Kasi po, hindi po naman si Duterte, grabe. Kasi po, during that time, topic namin sa EP, po, yung Mickey Mouse money na yan. So, yan po yung pinalabas during the Japanese occupation. Sobrang daming nilabas na Mickey Mouse money. Kaya po siya tinawag na Mickey Mouse money kasi sobrang tumaas ang inflation during that time na nawala na po ng halaga itong perang papel na to na inilabas during Jose P. Laurel's termino. So, dahil sobrang daming nilabas na pera, nawala na po siya ng halaga kahit na isang sako na pera ang gamitin mo, ay hindi ka makakabili ng pagkain. So, ang ginawa po nung time na yun, parang bumalik tayo sa barter system. Ano po pag sinabi nating barter system? Kasama sa general education. Pag sinabi barter system, bumalik tayo sa pagkakaroon ng barter system kasi nga wala ng halaga during that time ang pera. Okay? Yes po, top lang habang. Okay, correct. Hyperinflation. Ngayon, bumalik tayo sa barter system or palitan na lang ng goods. Palitan ng mga products. Yes, exchange goods. Kasi nga po, talagang nawala ng halaga ang money during that time. Yes. Okay, correct kayo dyan mga sir. So, pakitandaan po yan ha. Pag barter system, exchange of goods. Baka lumabas sa
Gen Ed. Ayan. So, pakitandaan yung Japanese occupation ha. Ang focus po dyan, love for labor. Okay, love for labor at promotion of vocation education. Ano pong um, language during the time ang pinopromote po nila ay Nihongo. Ano? So, wikang Hapones po. Tinanggal nila ang karapatan natin sa sariling wika natin. Ang ginagamit lagi ay Nihongo. Okay? Tapos, meron pa rin naman tayong opportunity para gamitin yung ating mother tongue, pero ang tinanggal po talaga ay si Ingles. Ayan. So, ang ginagamit during the Japanese occupation ay Nihongo at saka mother tongue natin, pero mahigpit na pinagbawal ang English. Okay? Ayan. Correct po kayo dyan. So, sobrang higpit during the Japanese occupation. Kasi bakit po sobrang higpit? Dahil ginamit nila ang education during the time para ipalaganap ang kanilang ideology. Ayan po. So, gusto talagang yes, i-invade ng Japanese ang lahat ng ating culture and traditions and everything, even the education. Ayan, now pumasok na po si Third Republic. Ano po ang key purpose ni Third Republic? Ayan, sabi dito, full realization of democracy. So, ibinabalik po ang foundation ng democracy during that time at yung kaunlaran natin as Filipinos. So parang pagkatapos ng sobrang dark period, yung Japanese occupation, binabalik na uli ang demokrasya. Nagiging malaya na po ang okay, ayan. Thank you, Miss Aya. Thank you po. Parang nagkikwentuhan lang tayo dito. Okay, mas nakatuon na po si Third Republic saan po? Sa democracy at saka karapatang pantao po. Okay? Kalayaan na po natin. So, dito na po tayo ulit nagkakaroon ng freedom para makapag-aral. Okay? Hinihingal nga po ako kasi ako ay acidic, pero ako'y nagkape. Nakakainis. Alright, ayan. So, hindi na lang po tayo sumusunod sa government. Nagkakaroon na rin tayo ng choice natin during the Third Republic. Ang mga students, okay? Ayan. So, sino mga pangulo natin during that time? Si Manuel Rojas, okay? Manuel Rojas, si Quirino, Ramon Magsaysay, ayan, si Carlos P. Garcia, si Diosdado Macapagal, at saka si Ferdinand Marcos Sr. Okay, doon po natapos ang Third Republic. Alright? Nag-start kay Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, si Macapagal, at saka si Ferdinand Marcos Sr. Okay? So, pagpasok ng The New Society, sino po ang ating president? Si Ferdinand Marcos Sr. pa din po. Anong purpose ng New Society? Anong purpose ng bagong lipunan? Ang sabi po dito, education for national development or economic development. Di ba po yan ang focus ni Ferdinand Marcos Sr.? Kaya nga siya nag-martial law. Okay, siya ang nagtatag ng martial law. So, ginamit niya po ang education para suportahan po ang lahat ng advocacy ng pamahalaan or ng government natin para umangat daw uli ang ating economy. Okay? So, ano pong focus ng education during the time? Trabaho. Pagkakaisa ng mga tao daw, pero gumamit ng martial law. Okay? Batas militar. So, yan po ang layunin ng government during that time. Mas umangat uli ang ekonomiya natin. Ayan. Excuse me. Yeah, so dictatorship po ang nangyari during the New Society or bagong lipunan. So pakitandaan po, ang focus po na time ni Ferdinand Marcos Sr. may pinakamahabang termino sa lahat ng mga presidente. Ilang years nga po, ilang years nga po si Ferdinand Marcos Sr. naging presidente ng Pilipinas. Gaano katagal? Sagot nga po kayo, baka lumabas sa Gen Ed yan. Sagot po, sagot. Grabe, tagal Ayan, yes po. Excuse me, mga chair, wait lang. Grabe, ina-acid talaga ako. Sa mga nagme-message po dyan, mamaya ko po kayo re-replyan mga chair, ha? Balik po tayo. Later ko po i-replyan yung mga messages nyo, ha? Yes po, mga chair, 20 years po. Ayan, pakitandaan, ha? 20 years. 20 long years. Sobrang tagal. Ayan. So, dito daw po talagang pinayaman ang ekonomiya daw natin. Pinayaman saan? Sa utang?
Hala. Alright, ayan po. So ano daw sumunod sa the new society or bagong lipunan under Ferdinand Marcos Sr.? Ito na po ang Fifth Republic. Ano, Fifth Republic until the present. Okay? So yes po, mag-avail po kayo. Message nyo lang po ako mga sure ha. Fifth Republic po. Fifth Republic. So nag-start po kay Corazon Aquino. Alright? Ano pong pinromote ni Corazon Aquino during the time? The values education. So ang focus natin dito mga sure is the development ng education ha during the historical periods. Okay, kay Corazon Aquino daw po ay values education para turuan ng mga bata ng right manners. Ayan. Yes po, good manners and right conduct. Ayan. Sa panahon ni Ramos, hinati naman po ang ahensya ng education sa tatlo. Anong tawag natin doon? Trifocalization. Okay? Hinati po siya sa tatlo. Ano yung tatlong yun? DepEd, um, CHED at saka TESDA. Okay? DepEd, CHED at TESDA. Ang DepEd ay elementary to secondary. Ano? And then, CHED ay higher education or tertiary. Tapos, TESDA ay para sa mga for more employment opportunities po. Ano? Ayan ang TESDA. Excuse me. Alright. So, malinaw po yung mga chair, malinaw. Ano naman daw po ang kay Gloria Arroyo? Ayan, siya po ang nagtatag ng DepEd na po ang mamamahala sa. Yes po, ayan. Tinawag pong DepEd. Ano DepEd? Yes po. Correct kayo dyan, mga chair. Alright. Tapos sa panahon daw ni Benigno Aquino III or ni Noynoy, ni Daang Matuwid. Ayan. Laban sa korupsyon ay siya naman po ang nag-implement. Okay? Nag-implementa ng K-12. Bakit? Para saan daw po ang K-12? Para daw maging globally competitive tayo dahil ang ibang bansa ay 13 years ang kanilang. Okay, 13 years po ang pag-aaral. Ano? From elementary to secondary. Ayan. That's why we have K-12. At kay Rodrigo Duterte naman po ay ang Free College Education Law o kaya Free Tertiary Education. Ibig sabihin, ito po yung mga state universities. Nagbibigay ng opportunity sa mga learners na makapag-aral na para mas matagal sa pag-aaral. Char. Yes, para daw tayo maging globally competitive. Ayan. So, pinantayan natin yung mga nasa iba. Para kapag daw halimbawa tayo nag-abroad, okay, parang qualified tayo sa kanilang standard dahil tayo ay meron din tayong K-12. Ayan. Meron din tayong dagdag na tatlong taon actually. Isa sa kinder, mandatory, and then another 2 years, senior high school. Ayan. Okay? Maliwanag po ba mga chair? Maliwanag ba ang historical periods? So, pakitandaan po ito, lahat ng keywords na nakalagay sa ating PowerPoint kasi yan po ang lumalabas sa let. Okay? Pag alam nyo itong mga to, goods na kayo sa historical periods natin. Ibig sabihin, alam nyo na ang pagkakaiba ng iba't ibang period, yung mga key purpose nila. Now, kapag sinabi natin to promote nationalism and love for country, ano po ito? Ano po time ito? Pa-share naman mga chair ng live natin para yung iba yung ma-notify din na tayo ay naka-live na. Mga chair, pasuyo naman po, pa-share ng live natin and pa-tap ng screens. Kung ako yung love nyo, hala, ay itap nyo po mga screens nyo para tayo ay may lagi, heart. Dahil wala akong jowa, punuin nyo ng puso ang live natin para naman ako'y masaya sa Valentine's. Hala! Okay. To promote nationalism and love for country, Japanese ba? Japanese ba mga chur? Japanese ba ang nag-promote ng nationalism? Dark period nga po yan kasi nga, diba? Ino-oppress nila tayo. Ang gusto nilang ipalaganap ay yung ideology nila. Kaya ang language na ginagamit ay Nihongo. Is that to promote nationalism and love for country? Kailan tayo nagkaroon? Yes po, that's correct. Iyan po ay Philippine Commonwealth. Di ba binanggit na nga kanina? At ito ayan ang laki-laki. Emphasis on nationalism. Nationalism po. Pakitandaan na ha. Philippine Commonwealth nationalism po yan. Now, ano naman daw yung predominantly religious? Alin yan? Predominantly religious. Ano po? Period yan. Anong period yon? Religious. Ang focus niyan ay religion. Yes po, love, hindi po sinabi na love for love for labor, love for country po. Okay? Ayan mga chair ha. Again po, pakiingatan po ang pagbabasa natin ng item. Yung context po, kailangan alam nyo, naiintindihan nyo, yung comprehension nyo po, alam nyo ang hinahanap. Kasi katulad yan, akala nyo ay love for labor, kaya ang sagot nyo ay letter A ay Japanese.
O, 'di ba? Eh, ang sabi po dito, nationalism and love for country. So, that's Philippine Commonwealth. Okay? So, again, mag-ingat po sa pagbabasa. Suspend your judgment. Basahin ng paulit-ulit hanggang ma-comprehend nyo kung ano ang hinahanap. Alright? Okay, very good. That's Spanish. Oh. And nandito pa pala tayo, sorry. Ayan, next. To develop vocational skills and technical knowledge. Ayan. To develop vocational skills and technical knowledge. Kanino po ito? Saan po ito? Yes, that's the Japanese. Ano, kasi ang sabi nga vocation po, vocation at saka technical knowledge. Sa Japanese, occupation po yan. Okay, next question. Ayan po ha, ayan ulit yung table. So if you want to have the copy of this concepts, message nyo lang po ako. Alright? Ayan. Nakakati ang ilong ko, may nakaalala siguro sa akin. Okay, next tayo. Diretso tayo, diretso. Which of the following best describes the aim of Philippine education during the Commonwealth period? A. Patterned after American curriculum. B. Nationalistic and democratic. C. Designed after Japanese education. Or D. Predominantly religious. Ayan, magkaiba palang tanong to. Ano? Sagot kayo mga cheer. Pa-share po ng live natin. Ayan, dumadami ang ating viewers kasi sinishare nyo yung live natin. So, pa-share mga cheer, para hindi na masayang yung live natin tonight. Again, share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong friends, sa inyong kaklase. Kasi sabi nga po, kapag sinishare nyo yung natututunan nyo, yung blessings, ay babalik yan sa inyo. Okay? So, kindness begets kindness daw. So, i-share nyo po yan sa iba para maabot din nila itong live natin. And sabay-sabay tayong matututo. Okay? Ano sagot po natin dito? Sagot. Tingin nga. Letter, nationalistic and democratic. Very good. That's letter B po. Okay. Kasi nga po, again, Philippine Commonwealth period po ay about, this is the emphasis on nationalism and patriotism. Okay. Bravo. Yes, bravo. Excuse me. Okay, itong religious ay, Spanish period. Ayan. Tanong, which form of violence is involved when threats are used in order to gain control of a person through fear? Sagot. Professional education po ito mga sir. Professional education. Sagot po, sagot. So sa mga nakapanood na ng live natin last time, alam nyo na itong mga sir, alam nyo na. Wait lang. Okay, very good. Ang sagot po natin dito ay letter D. Now let's talk about, wait lang. Ayan. Letter D po. That's psychological violence. Bakit psychological violence? Ito po yan. Okay, ayan. We have different kinds of different forms of violence. Ayan po, ayan, nakababasa nyo dyan ha. Pakitandaan po, ano daw ang physical violence? Using part of their body or an object to control a person's action. Ibig sabihin, gumagamit ng isang bahagi ng katawan para kontrolin ang kilos ng iba or manakit. Okay, anong halimbawa natin dito? Pananakit, pananampal, panununtok, pagtulak sa isang tao. So that's physical violence. Okay? Now, sexual violence. Okay? One is forced to participate in a sexual activity, mga sir. Okay, so anong example natin dito? Rape. Okay, yan. O panghahalay. Okay, sexual harassment na tinatawag. So, very self-explanatory naman siya, mga sir. So, pahapyawan na lang natin. Ayan, emotional violence daw. Ito yung pagsasabi o paggagawa ng isang bagay para iparamdam dun sa tao na siya ay walang kwenta. Ibig sabihin ay, halimbawa, minumura-mura mo, lagi mo binubuli, okay, pinapahiya. So, that's emotional damage. Okay? Yan po ang emotional violence. So, pinapahiya mo siya sa harap ng maraming tao, binababa mo yung self-esteem niya, that's emotional. Okay? Emotional violence. Now, yung psychological violence natin, mga sir, ang kaibahan niya sa emotional violence, sa emotional violence, parang binababa mo yung self-esteem ng tao. Dito naman sa psychological violence, binibigyan mo siya ng takot. Okay? So, kaya nga po threats, yan. So, lagi mo siyang tinatakot or binabantaan. Halimbawa, kapag iniwan mo ko, papatayin kita. O, ganon. So, that's psychological violence, okay? Someone uses threats causing fear, okay? Ayan po, papatayin o sasaktan daw kapag iniwan. O, di ba? Yung ganon yung mga psychological violence. Now, spiritual violence,
Spirituality naman, halimbawa ay ginagamit yung paniniwala or yung religion para makontrol ang isang tao. Okay? Halimbawa po ay pinagbabawalan mo yung isang tao na magsimba o magdasal, okay? Or pinipilit mo siya sa isang religion na hindi naman siya naniniwala dun sa religion na yon. Okay? So, that's spiritual violence. Alright? Ayan. And then cultural, okay? Sa culture naman po, ayan, sa traditions, okay? Very self-explanatory naman siya mga sure. Now, verbal, uses of language. Ibig sabihin lahat ng masasakit na salita, okay, ginagamit mo to harm an individual. That's verbal. Written or through the use of, ayan, words, okay? So, anong example natin dito? Sa social media, marami nakakaranas ng verbal violence, or cyberbullying. Financial, ito na yung mga scammers, okay? Yung mga nai-scam, okay? Someone controls or misuses another's financial resources. Okay, that's financial scam. Neglect, okay, yung mga napapabayaan naman, yung responsibility mo sa isang tao ay wala, hindi mo ginagawa. Halimbawa ay sa parent, sa kanyang anak, okay, so that's the kind of neglect. Alright, so malinaw naman po yung forms of violence natin. Clear naman yan mga sure. Next tayo, proceed tayo. Now, let's talk about, ayan, nakikita niyo po ba sa screen mga sure? Malinaw ba? Malinaw? Tingin dito, yan, sa tablet ko. Malinaw naman siya. Nababasa naman siya, Alright. So, nung panahon po ni Ferdinand Marcos Sr., okay, ni Ferdinand Marcos Sr., nagkaroon tayo ng PD 1006 or Degree Professionalizing Teachers. Okay, noong 1976 po ito. Bakit? Kasi po sabi niya nga, hindi daw pwedeng kung sino-sino lang ang magtuturo sa Pilipinas. Dapat daw po ay may training at lisensyado. Alright? Ayan. So, nagkaroon tayo ng tinatawag na PBET. Okay? So, dati daw, before the PD 1006, hindi pa tayo tinuturing as professionals, mga sure. Hindi pa tayo pasok sa professionals. Now, itinatag po during Marcos Sr.'s time ang PBET. Okay? Ano ba yung sabihin ng PBET? Okay? Professional Board Examinations for Teachers na ito. Sino ang nagsasagawa during the time? Civil Service Commission pa, mga sure, or CSE. Sila pa po ang nagsasagawa ng PBET. Alright? So, ito po ang licensure examination ng teachers noon at kailangan daw pumasa ka na may 70% score. Okay? At dapat wala kang grade below 50. Ayan, mga cheers. Sa kahit anong subject po yun para ikaw ay pumasa. So, 70% lang. Hindi na natin nabutan. So, ngayon ay 75% na ang passing scores. Alright? So, ano pa daw tawag during the time sa Board of Teachers? National Board for Teachers, okay? NBT pa po, NBT. Ito po yung body na nag-aasikaso sa exam natin, okay? At saka sa certification ng mga teachers na papasa. Kailan daw ang results? Within 150 days pa, okay? Within 150 days ang aantayin mo para malaman mo kung ikaw ay pasado. At ano ang binibigay? Wala pa pong ID noon during that time. Certification pa lang or permit para ikaw ay magturo. Ebidensya na ikaw ay pasado sa PBET. Okay, ayan. So, kung wala ka daw lisensya during that time, pwede kang hindi ka pwede magturo. Kapag nagturo ka, pwede ka makulong or pwede ka magmulta ng 1,000 to 5,000 pesos during that time. Ayan. Okay. So, ang tawag pa po nun sa ating education ay MEX. Okay? Sa Department of Education, MEX or Ministry of Education, Culture and Sports. Anyway, hindi naman yan tinatanong sa let. Now, after ng 1976 PD 1006, fast forward tayo sa 1994. Okay? So, ang sabi po, okay, dapat daw maseryosohin pa ang ating field, okay? Ang teachers, okay? Ayan, so nagkaroon ng bagong sistema. Yung PD 1006 naging RA 7836 or Philippine Teacher Professionalization Act of 1994. From PBET, tinawag na tong LET, okay? Now, nagkaroon tayo ng passing score na 75%. Nakalagay ba to sa RA 7836? Hindi po. Hindi siya nakasaad doon. Sino ang nagbigay nito na dapat daw 75% ng ating passing score? PRC. PRC po ang nagbigay niyang standard na yan. Yan na po ang criteria natin pagdating sa LET until the present. So, at least 75% in overall rating. Alright? So, halimbawa, ikaw ay nakakuha ng 71 sa general education, pero naka-95 ka sa Prof Ed, tapos ang taas din ng iyong majorship. So, pasok pa rin yun as long as ang overall rating mo ay 75%. Okay? Now, sige, later na yon. Okay, from NBT, naging PBT po siya or Professional Board for Teachers. Sino po itong mga to? Ang Professional Board for Teachers po ang gumagawa ng exam ng LET. Okay? Sila po ang nagpapadugo ng ating mga utak, okay, during the LET season. Alright? Yes po. PBT po ang gumagawa ng exam. Okay?
Sila po ang gumagawa ng ating exam. Sila ang nagre-regulate ng ating let. Okay? Now, kailan ang resulta? Within 120 days po. From 150 days, binawasan ng 30 days, naging 120 days na lang. Hoy, ang galing ko sa math. Okay. Now, meron na tayong ID. Kung dati ay certification lamang, nagkaroon na rin tayo ng ID. So, ini-issuehan na tayo ng ID para magturo. And from MEX, naging DEX siya. Department of Education, Culture, and Sports. Ayan. Now, okay, sabi daw sa RA 7836, napansin nila na marami pa ring guro ang hindi pasok sa original qualifications pero magagaling na mga teachers naman. Kaya po nagkaroon ng amendment to RA 7836 na tinawag nating RA 9293. Okay? RA 9293. Ano pong laman nito? Ito po yung mga changes or pagbabago na ginawa sa RA 7836. Okay? Now, nagkaroon tayo ng tinatawag na para-teachers. Sino to mga para-teachers na to? Okay. Sila po yung mga hindi pumasa sa examination sa LET but nabigyan ng special permit, okay, to teach. Ayan, got a rating of 70 to 74.80%. Pakitandaan po yan mga chair ha, mga para-teachers natin. Sila po yung ina-assign saan? Sa mga remote area, sa mahihirap na, yes po, ayan, sa mga remote area, sa bundok, ayan, sa ARMM. Alright, dyan po na papa-assign, okay, ang mga para-teachers natin. Alright? Ayan, meron din tayong tinatawag na special permit. So, ang mga para-teachers po ay hindi pa lisensyado. Binibigyan lang sila ng certification to teach. Okay, yan po ang para-teachers natin. Now, yung international recognition na sinasabi, ito po yung pwedeng gamitin nila Pacquiao, ayan, ni Lea Salonga, kasi nagkaroon sila ng international recognition sa kanilang mga fields. That's why, pwede sila magturo na related sa fields nila, wherein nagkaroon sila ng international recognition. Halimbawa, si Lea Salonga, okay? Sa music, okay, ayan, si Pacquiao sa PE, specifically sa boxing. Ayan, okay? Next, 5 years inactive teachers takes refresher courses daw. Okay, kung 5 years ka nang hindi nakakapagturo at pasado ka, kailangan mo kumuha ng refresher course. 6 units daw sa content and 6 units in pedagogy with a total of 12 units. Okay? At tapos, yung mga hindi naman po graduate ng education, tawag natin ay mga unit earners. Hello po, kaway-kaway sa mga unit earners natin dyan. Ayan. So, we have 18 units of Prof Ed para sila ay makapag-take ng LET. Ayan. Kailangan nilang mag-earn ng 18 units of professional education. Alright. So, sa mga hindi pa alam, halimbawa kayo IBS Ed, excuse me, ayan, sa mga unit earners natin, pag nag-apply po kayo ng LET, saka nyo malalaman ang inyong majorship. Ayan. Ayan po mga sure, ang resibo natin ha. Special permit for para-teachers is hereby amended as follows. Ayan. Any person who failed the licensure examination for professional teachers with a rating of not lower than 5 percentage points from the passing general average rating shall be eligible as para-teachers. He or she may file his or her application for issuance of a special permit with the application division of the Office for Professional Teachers. Ayan. So yan po ay nakasaad sa RA 9293. Alright. Okay, malinaw ba yung mga chair? Ayan, screenshot nyo na yung mga yan. Or kung gusto nyo magkaroon ng copy nito, message nyo lang ako mga chair. Okay. Next. Sagot. A grade 10 student gave a love letter. As a teacher, what should you do? A. Reply to the letter. B. Ignore the letter. C. Tell it to the parents of the child. Or D. Inform the principal about it. Sagot kayo mga chair. Letter? Okay, so ito review na lang. Okay, review na lang to sa discussion natin last time. Ay, inulit ko na yung live, kasi nga meron mga hindi nakapanood last time. Alright, ayan. So, ang sagot natin dito ay, of course, Of course, re-replyan. Hala, apaka-rupok ni teacher. Sino ditong sagot ay re-replyan daw ang love letter? Okay, so that's Chair Glay, tuwing kailan ka po nagla-live? Friday to Sunday po, Chair. Okay, 7 p.m. to 9 p.m. Ayan. So, ang sagot po natin dito ay letter B. Letter B po. Okay, letter B po. Usually, ang tanong dyan, Chair, about nung kinapakyaw ay yung mga nagkakaroon daw ng international recognition sa field nila. So, magkakaroon sila ng special permit para makapagturo. Okay? Yes po. Bibigyan sila ng special permit or certification to teach. Okay, so ang sagot po natin dito ay ignore the letter, maging nonchalant ka lang, wala kang pakialam sa binigay niyang love letter.
Alright? Ayan po. So, ang sabi daw dito kapag yung letter ay walang laman na harassments or any psychological harassment sa'yo, walang masasamang anong tawag no, wordings, ganyan, walang harassment na binigay dun sa letter or sinabi. So, ignore mo lang daw. Okay, now, kapag hindi pa rin tumigil sa estudyante, ano daw yung sunod mong gagawin? Anong sunod gagawin? Private conversation with the student daw. Okay? So, kakausapin mo na siya ng one-on-one. Okay? Para patigilan siya sa ginagawa niya. Okay? Now, kapag makulit pa rin, sobrang pogi kasi ni Cher or sobrang ganda ni Cher, hindi mapatigil si estudyante, anong sunod mo nang gagawin? Third step po natin dyan ay sabihin mo sa school counselor or sa principal. Alright? Yun po ang sunod mong gagawin. Una, ignore the letter. Second one is private conversation. Third one ay kausapin mo na yes po, i-report mo na po si estudyante kay principal. Alright. Inform mo na kay principal at sa school counselor, maalin. Okay, now, ang last resort mo kapag hindi pa rin talaga siya tumigil ay talk to the parents na po. Ayan, yun ang pinakang huli. Kausapin niyo po ang parents. Meron sa let. O lahat naman po mga cheer na dinidiscuss ko dito ay lumabas sa let. Okay, lumabas. Ito yung mga past season questions. Okay, so may copy naman tayo niya from 2015 until 2022, 2023. Okay, ang ating Prof Ed. Ang ating naman po dyan ay from 2015 to 2024. So, mga chair, meron na tayong September let, but hindi pa siya kompleto. But if you want to have access sa September 2024 examination natin, yung first set, okay, I think 30 items na siya. Message nyo po ako. Okay? Next. Ayan. Yes, first, ignore the letter. Second, private conversation. Third one is tell the principal or inform the principal. And the fourth one is talk to the parents na. Okay, or tell the parents. Okay, now we'll proceed na sa Code of Ethics for Professional Teachers or also known as, okay, ang first step po kasi ignore the literature. Okay, yan. Okay, very good yan, Sir Danary. If you want po, you can have our review materials kahit po kayo ay hindi pa graduate. So, malaking tulong yon kasi ngayon pa lang nagpe-prepare na kayo. Road to top notcher yan, pag ganyan. Okay, now we have the Code of Ethics or we know that as PRC Board Resolution number 435. Ayan. So, ano daw ang scope niyan? Ayan, nakalagay na dyan mga chair. Ang scope po, nilalaman po ng ating Code of Ethics ay lahat po, para ito sa lahat ng teachers in public and private schools covering preschool, elementary, and secondary education. Alin po ang hindi nabanggit? Alin daw po ang implicit sa Code of Ethics? Alin dyan mga chair? Alin daw po? Tinatanong din daw yan sa let. Ano? So, tinatanong yung implicit sa Code of Ethics. So, that's okay. But in reality, some teachers accept it po, lalo na sa mga batang genuine ang intentions. Okay, pero that's prohibited po yan. Ano? Kasi tayo ay second parents po tayo ng mga bata. So, kailangan ay, we have to be, professional all the time. Second parents po tayo, hindi po tayo dapat nagjojowa ng student. Okay, very good. That's tertiary po. Hindi nabanggit. So, implicit po sa Code of Ethics ang tertiary education. Alright. So, ano daw sabi sa Code of Ethics sa teachers and the state? Okay, so ang paaralan daw po ang tinuturing na nursery. Ano, nursery na? Nakalagay po sa Code of Ethics. Nursery ng mga members ng ating bansa. Okay, tayo mga Pilipino. Social work student po, ma'am. Ayan. So, tayo po ang responsible sa pagpapasa sa mga estudyante ng cultural heritage, ayan, morality, traditions, about our education, ayan, sa mga bata. Okay? Kaya po tinawag na nursery. Ibig sabihin tayo po yung nagtatanim sa kanila, nagbibigay ng foundation ng knowledge. Alright. Now, ano daw pong gagawin natin as teachers, okay, sa state? Hindi po tayo pwede ma-involve sa mga politics, yes po, hindi po tayo pwede mag-impluwensya ng ating mga political advocacy. Ayan. Yes, hindi tayo pwedeng mag-promote, hindi tayo pwedeng ma-involve sa politics. Ano pa? Kailangan daw po tayo ay okay, yan, nagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Okay? Pasok po yan sa teachers and the state. So, mga chair, ang tanong naman dito sa Code of Ethics, madalas sa let, no? Based on my observation sa pagsasagot ng iba't ibang season, at saka nung March 2024 din, ay very common sense. Okay? Yes po, non-partisan si teacher. Wala siya kinikilingan, walang pinoprotektahan. Okay? Serbisyong totoo lamang, which is the teaching. Okay, ayan po. So, wala po tayong pwedeng kilingan. Ayan. Yes po, hindi tayo pwede mag-promote ng kahit anong religion and politics. Ayan, very good mga chair. Meron po, chair, meron tayo lahat ng leadership. Ano pa? Okay, dapat daw tayo nagtuturo ng love for our
country. Okay, of course. Now, teachers and the community. So, huwag kayong kakabahan mga cheers. So, basahin nyo lang tong Code of Ethics. Hindi kayo mahihirapan sa Prof. Ed kapag about sa Code of Ethics ang tanungan. Kasi, very, ano siya, very madali. Madali lang intindihan. Okay? Babasahin mo lang na ayos. Comprehend the question dito sa Code of Ethics. Kaya pinapahapyawan lang natin siya. So, ang guro daw at ang komunidad. Ayan, teachers and the community. We have to act as leaders in improving all aspects of the community. So, dapat meron tayong community linkages. Ibig sabihin, dapat tayo ay active sa lahat ng mga activities and programs, tsaka mga for education development ng ating mga learners inside our community. Ayan. So we have to serve our community. Ayan po. Ano pa ba? Yan. Article 4 to 7, this includes teachers and the profession. Ayan, we have to maintain the highest standards daw of education and pursue continuous professional growth. Kaya nga tayo merong CPD or Continuing Professional Development, mga cheer. Dapat tayo ay dire-diretso ang learning. Ayan. We have to demonstrate excellence and integrity, rather, in teaching. Ibig sabihin daw tayo, mga cheer, hindi tayo pwedeng ma-involve sa mga sugal. Ayan. Hindi tayo pwedeng maging mag-iinom. Okay, dapat tayo ay prim and proper. Ayan, dapat daw ay prim and proper, and we have to display utmost professionalism lagi as teacher. So, very perfect dapat si teacher. Ayan, that's teacher and the profession. Okay? Tanong, pwede bang ma-in-love si teacher sa estudyante? Pwede po ba? Pwede bang magkaroon ng relasyon ang teacher at student? Okay? Kung pwede, edi sana naging jowa ko yung crush kong teacher dati. Charot. Ano daw po? Yes, we are the catalyst of change. Very good, sure, Nanin. Pwede po ba maging jowa ni teacher sa estudyante? May tanong pong ganyan sa let. Okay? Paano? Pwede daw, hindi. Sagot nga kayo? Okay. Sagot. So, ako'y grade 9 ako dati. Parang same nung nagbigay ng love letter. Grade 9 ako, nagkaroon ako ng crush sa aking science teacher. Ayan. So, nagka-crush ako sa science teacher ko. Ilang taon ba ako nung grade 9? Ilang taon ba ang grade 9? 15? 12? 13, 14, 15. 15 ano? Ayan, basta wag i-post. Hala. Grabe ka, sure. Okay, so ano sagot natin dyan? Kapag nakita nyo yan, pag lumabas yan sa let, ang sagot po natin dyan ay, yes, pwede, but, laging may but, kailangan po ay hindi na minor. Okay? Ayan. Kaya ko po sinabi na sana naging jowa ko yung teacher ko nung ako'y grade 9, nang nagka-crush ako sa science teacher ko. Mahigpit na pinagbabawal na magjowa ng minor. Now, kung ikaw talaga yung ma-in love, okay, sa iyong estudyante, especially sa college, laging madalas nangyayari yan. Kasi 18 and above na pagdating ng college. So, kung ang iyong estudyante, ayan, kung talagang sobrang hindi na mapigilan ang iyong damdamin, okay, at talagang in love ka na, you have to be discreet. Okay, kapag nabasa nyo po yan sa pamimilian, discreet dapat. Ibig sabihin po ay, hindi ka pwede mag-display ng, PDA, hindi ka pwede mag-display ng affection. Ayan, kailangan discreet lang ang inyong pagmamahalan. Nandun pa rin yung professionalism. Wala pong special treatment sa iyong jowa. Ayan. And, hindi po kayo pwedeng maglandian. Okay? So, laging, yes po, walang PDA na mangyayari. No to PDA. Okay, yan po. So, pakitandaan ha, pwede, kasi nakasaad po yan sa, natin, pwede po magkaroon ng relasyon, but you have to be discreet or dapat secret lang. Secret lang dapat. Okay, ayan. Correct po. When it comes to teaching naman daw, maliwanag na yun mga sure ha? Yes, maliwanag. Pwede, 18 and above, ibig sabihin hindi na po minor. Kapag minor ay child abuse po ang papasukan mo dyan. So, pero I'm not encouraging you mga chair na, OMG secret. Pero po, hindi dapat tayo nga nakikipag, ang sama tingnan, diba? Okay? Yes, that's why teacher kami sa college may jowang estudyante. Yes, pwedeng mangyari, but discreet pa rin. Yes po. Okay, proceed daw tayo. Clear na daw. Alright. So, teachers and the profession, ano pa ba? Pag sinabi daw teaching, so how do you see teaching daw ba? Kapag tinanong sa let, how do you see teaching as a profession? Okay? Ibig sabihin, dapat daw ay matindi ang pagpapahalaga mo sa profession mo kung ito ay yung calling or yung passion. Anong tawag natin sa teaching? Ano daw ang teaching? It's the what? Anong mga cheers? Sagot. Sagot nga, sagot. The noblest profession. Ito po, pinakang marangal daw na profession. Ayan. Okay, pinakamarangal na profession or noblest
profession. Halimbawa daw po, halimbawa si teacher inalok ng regalo, okay? Inalok ng regalo ni parents para sa palit daw ay mataas na grade ng estudyante. Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba 'yun? Tatanggapin ba ni teacher? Ethical po ba yung gagawin na 'yon? Meron ganyan mostly, sabi daw. Oh, it's a no, unethical. Very good. Okay, hindi po pwede tumanggap, okay? Under po talaga ng law na yan na bawal tumanggap ng mga, lalo na kung undeserved. Okay, nakasaad doon, if undeserved. Ibig sabihin, kapag halimbawa, Teacher's Day, okay, tumanggap ka, deserve mo ng gift, pero lilinawin mo na wala pong kapalit. Okay, bawal magkaroon ng kapalit. House and lot raw po, pero no po. Okay, so, sabi nga po, bawal ka tumanggap ng regalo, lalo-lalo na kapag may kapalit. Ayan. So, hindi po ethical yun. Yes. Okay. Pakitandaan po yan mga chur ha. Pakitandaan yan. Himala. Yan po topic namin kanina. Yes po, lumalabas po ito sa let. Ayan. Okay, ano pa? Ano pa daw? Tingin daw? Okay. Teachers and the learners practice fairness without discrimination or safeguard the rights and welfare of all learners. So kahit may kapansanan yan, pumasok sa classroom, tatanggapin mo po yan. Okay? Kasi nga, we practice fairness at dapat walang discrimination. Okay? Yan, sasabihin ko, kaya kong bumili from my own pocket. Tama yan, Sir Ernie. Alright. Ano pa? Ano pa daw? Mm. Yes, so teacher and parents uphold mutual respect and collaboration for the benefit of the learners. Ibig sabihin, kailangan meron kang good relationship with the parents. Yes po, inclusive education ang tawag natin doon. Ano? So kahit anong kasarian, ano man ang um, gender, ayan, yes po, na estudyante, tatanggapin mo yan. We don't, okay, yes po, we don't accept discrimination inside the classroom. Pantay-pantay lahat. Yes. Now, pwede daw ba mag-business ang teacher? Pwede po ba mag-business ang teacher? Sagot nga mga teacher. Pwede daw ba mag-business inside the school si teacher? Sagot mga teacher, bilis. Bilis, bilis. Okay? Paki-share po ng live natin mga teacher ha. Share nyo po. Anong oras na? Ayan, 8:07. Pwede daw ba inside the school? Pwede daw ba? Okay. Sige nga, tingin nga ako ng mga sagot nyo kapag lumabas sa let. Can a teacher, okay, promote her business? Ayan. Or do business inside the school? No, basta sa let na. Yes, basta. Okay, mga teacher. So, ang sagot po natin dyan ay yes po, yes. Pwede po mag-business si teacher. Okay, halimbawa po magtitinda siya ng mga pagkain, ng Graham balls. Okay, pero mahalaga po na hindi nakaka-apekto sa trabaho niya. For example, nagtitinda si teacher ng Graham balls tuwing recess sa canteen. Ayan, that's okay as long as hindi naapektuhan yung trabaho niya and it's not during class hours. Ano, pag sinabi halimbawa, okay, hindi makakapag-quiz hanggat hindi nauubos ang Graham balls. Hala. So, tinrabaho ni teacher, pag-business. Ano, so, walang magte-take na periodical exam hanggat hindi ako tumutubo sa Graham balls. Okay, so that's wrong. As long as hindi naapektuhan ng trabaho and it's not during class hours, it's okay to have small business, okay? Yes, yes po. Nakasaad po yan. Okay, next. Next. Favorite subject ko, char. Next, ano pa? Ano pang pag-uusapan natin dito? Hala, lumabag si ma'am, char. Nasa na to? Teacher, halimbawa daw naman, si teacher ay nag-tutor. Ayan, nag-tutor sa estudyante. Pwede daw ba mag-tutor ng may bayad? Okay, tanong. Pwede daw ba magpabayad for tutoring si teacher? Halimbawa po, okay, ganito ang situation na ibinigay sa let. Halimbawa ay ako teacher ako ng grade 9. Ngayon meron akong estudyante na hirap sa math. So ang ginagawa ko, tinuturuan ko siya after class hours nang may bayad. O, sagot daw. Pwede 'yon? Pwede daw 'yon? Okay?
Okay, very good. So that's not, uh, yes po, hindi po 'yun puwede. Hindi po puwede na nagpapabayad ka, okay, 'pag tinu-tutor mo siya, 'pag estudyante mo siya. Na kung hindi mo na siya student from other schools, ganyan, puwede na po. 'Pag hindi mo na siya student, puwede ka ng magpabayad. Ano, kaya nga meron tayong ibang teacher na nagtu-tutor services, alright? Ayan, but hindi po sa iyong sariling student. Okay, yes po. Okay, correct kayo diyan mga cheer. Ayan, yan na po ang laman ng mga, yan po ang mga tanungan natin sa Code of Ethics, mga sure, di ba? Very situational, very, apply mo talaga yung natutunan mo sa Code of Ethics, okay? So, sabi pa dyan, a teacher must be worth emulating. Tayo po dapat ay model. Ano model ng mga bata? Hindi po tayo ang nangungunang-una sa pagmamarites. Okay, ayan. So, dapat tayo ay laging professional, respectful. Ayan, hindi po tayo kalat masyado. Hindi tayo makalat. Alright. We have to display utmost professionalism all the time. Dapat po perfect tayo. Hala. Ayan. Okay, now, another question. Oh, yeah. When should teachers support one another at all times, whatever cost? B, when they dialogue with administration. C, when there is a rift among teachers. Or D, when the interest of learners is at stake in controversy. Sagot. Okay. Natakal ko na to last live, so inulit lang natin tonight para dun sa mga hindi nakapag-attend. When should teachers support one another? Letter, okay? Sagot. And again, mga churang, unti po na nag-share ng live natin. Pa-share naman ako. Okay? Free live lang naman po ito. Free na itong live na ito. So, pa-share na lang po ng live natin. Ano? Okay. So, ang sagot po natin dito ay letter. So, pwede, no, mapapansin mo, pwedeng isagot lahat. Ayan, at all times, whatever cost, pwede mong, yan ang pagpilian mo, o kaya yung letter D, ayan. So, pag po ganyan, you will choose the most comprehensive answer at saka yung naka-base po dun sa ating Code of Ethics. Yung naka-base po mismo sa Code of Ethics. Kaya ang sagot po natin dito ay letter D and not letter A. Okay, ayan. So, ano daw sabi? Bigyan natin ng resibo. Ayan po ang resibo. Bakit letter D siya? When the interest of learners is at stake in controversy. Ayan, Article 5, Section 1, nakalagay doon. Ayan, no? When the best interest of the learners, the school, or the profession is at stake in any controversy, the teacher shall support one another. O, diba? Nakasaad po siya sa Code of Ethics. So, pwede mo isagot na yung letter A, pwedeng tama siya, but yun ba yung hinahanap sa context? Okay? Code of Ethics pa rin po ang tinutukoy dito. So, kailangan po talaga ay pasadahan nyo po ang Code of Ethics. Ayan. Hindi nyo po sasauluhin ang mga article, ang mga sections, as long as you comprehend the content, the concepts, sapat na po yun. Alright? So, no need to sa ulo na Article 5, Section 1, ganito. No po. Ayan. Yes po. Interest of learners should always come first. Di ba nga, ang palatandaan natin, pag about sa learners ang tinatanong, ayan, kailangan po ay, ang isasagot natin ay, ayan, yes po, learners. Hindi po about sa, ng iba. Ayan, next. Next question. Teacher Glide tutors her students who have difficulty coping with mathematics after class hours. Is her act ethical? A, yes, provided she receives just compensation. B, yes, provided she does not require a payment from the parent. C, no, that is unfair to other students. Or D, no, that is not ethical. Sagot kayo mga sure. Tingin ako ng sagot. Okay, may nagsasagot ng letter D, letter B. Okay, mag-participate po kayo mga churn, no, para mas matandaan nyo po ang ating questions or items. Kasi once na lumabas, maaaring hindi the same item, but the concept is also similar. So, mahalaga pong naintindihan nyo yung question. Okay, yes. Bakit po tayo nagpapadrills ng ganito? Kasi nga po, ang ating professional education ay more on application of knowledge and situational at saka analysis po siya. Ayan, hindi po puro objective. Even though meron din, kailangan pa rin natin ng fundamentals natin dyan sa professional education, still, we have to comprehend the items. Nandun na rin po minsan ang sagot, sa STEM. Ayan, yes po. So, ang sagot po natin dito ay letter B. Yes, provided she does not require a payment from the parent. So, you can teach extra, okay, dun sa mga nahihirapan mong estudyante, but hindi ka pwedeng humingi ng bayad. Okay, lalo na kapag estudyante mo siya. That's prohibited. Okay, yan po. Pakitandaan ha. Pakitandaan na po yan. So, that's letter B. B. Bravo. Okay, nakalagay po dyan.
Okay, yung kanina, yung sinabi ko, no? Yung sinabi ko po na kapag daw na in love si teacher kay estudyante, sabi ko nga po, nakasaad po yan sa ating Code of Ethics. In a situation where mutual attraction and subsequent love develop between the teacher and the learner, the teacher shall exercise utmost professional discretion to avoid scandal, gossip, ayan, marites, and preferential treatment of the learner. Hindi ka po pwede maging bias. Kailangan po pantay pa rin ang pagtingin mo sa iyo lahat ng estudyante at jowa. Ayan po. Okay? So, ito po ay pwede mo lang i-apply sa tertiary. Okay? Kasi nga, hindi na minor ang bata nun. Okay? Ay, hindi na sila pala bata. Ayan. Alright. Okay na po yun. Maliwanag po tayo. Tapos na tayo sa Code of Ethics. Yun na po yun mga chur. Okay? Next. What is shown when a teacher sees to it that her students would think that he or she knows what he's talking about during a question and answer? A. Coercive. B. Referent. C. Expert. D. Legitimate. Sagot. Sagot kayo mga chur. Okay, sagot po. Kapag daw po pinapakita niya na alam niya yung tinuturo niya sa mga bata, ano pong sagot doon? Ito po yung tinatawag natin mga powers of the teacher. Okay? Powers of the teacher. Sagot po natin dyan ay, alam mo yung sinasabi mo, alam mo yung tinuturo mo. That's expert power. Now, let's talk about the powers of the teacher. Anong dapat natin tandaan? Kapag coercive power, ayan daw po, about punishment. Okay? Ayan, coercive power po, mga chur. Ano ibig sabihin natin ng coercive power, mga chur? Ibig sabihin daw po, si teacher ay magkarapatang magpataw ng parusa or consequence sa mga batang hindi sumusunod sa rules inside the classroom. Okay? Maliwanag po yan, mga chur. Maliwanag po yan. Halimbawa, si student hindi nakikinig sa lecture, okay? O kaya naman ay laging late. So, ang gagawin ni teacher, mamaynosan siya, o kaya naman, ilalagay siya sa likod, dun siya umupo kapag late siya. So, meron pong kapangyarihan si teacher to implement punishment, but not corporal punishment. Kasi po, hindi po, bawal na bawal po ang corporal or physical, okay? Physical na pananakit sa bata, okay? That's not, yes po, hindi po siya pinapayagan. Alright, that's coercive power. So, punishment, but siya po ay dapat acceptable na punishment. Katulad nga nun, magmamainusan mo siya sa quiz, ganun po. Okay? That's the coercive power of the teacher. Next, ano naman daw po yung legitimate power? That's the authority of the teacher that was given to her by the institution. Okay? That's the legitimate power. Okay? Ibig sabihin, ikaw ay may authority sa loob ng classroom. You can provide o kaya implement rules, regulations. That's legitimate power. Ano tatandaan? Authority. May otoridad. Ayan, wag na natin tagalugin. Okay. You have the authority inside the classroom. Ayan. So, yung pong legitimate power, paano siya nakakatulong sa teacher? Ikaw po irerespeto ng iyong mga estudyante. Okay? Hindi ka nila pwedeng bastos-bastusin because you have the authority inside the classroom. Ayan. Okay. Palaban. Ganyan. Alright. Next, ano naman po pag sinabi nating expert power? Ibig sabihin legitimate ka, hindi ka pwedeng basta-bastahin ng mga estudyante. Expert power naman po, pakitandaan, mastery of the lesson. Mastery po, ibig sabihin, you have knowledge. Okay, you are expert in the field that you are teaching. Ayan, dito po, okay, dapat alam mo ang tinuturo mo. Yun po ang ibig sabihin yan. Para po yung mga estudyante, they will believe you because you have the credibility, okay, to teach those subjects, ayan, and the concepts that you are teaching them. Ayan po. Kagaya ko daw, hihi expert. Yes po, soon kayo din. Kayo po ay magiging expert na din because you have the license to teach na. O, diba? Ayan po. So, that's expert power. Ayan. Halimbawa, ako, major ako sa English. Ayan. So, pwede akong magturo ng English, Yes po. Ayan po nakalagay po dyan how to avail. Nandiyan po sa ating PowerPoint. Follow Top profile and then send me a message. Yan. Okay po. So, sabi ko nga po sa lahat ng reviewees ko dyan, you have summative examinations dyan na din, Prof. Ed. We have pre-board and then we have, final coaching. Lahat ng seasons, irarasyo natin. Every subject sa Gen Ed, irarasyo natin yan. So, ang dami-dami nyo babaunin sa March. Next, ano pa ba? Review materials, okay? Access to past season questions. Okay? Tapos ito pong ating live session, i-upload ko po ito. And then, ano pa ba? Wala po tayong civil service, lahat lang po ito. Next, we have the referent power. Referent power, pakitandaan, compassion and love po. Si
teacher, dapat po siya ay model ng mga bata, okay? That's the referent power. Ibig sabihin, dapat ikaw ay may malasakit. You have compassion sa estudyante mo. Okay? Papakita mo sa kanila na ikaw ay model, role model. Hikayatin mo sila na sundin yung mga patakaran mo sa pamamagitan ng positive, okay, example. Ikaw ay isang positive example sa mga bata. Ayan. That's referent, compassion, and love. Parang ikaw yung ano nila, anong tawag dyan? Oh, reference, okay, sa lahat ng gagawin nila. Okay, ikaw ang reference nila to become a well-rounded individual. That's referent power. Ayan. Okay. The last one is the reward power. Ano tatanda natin sa reward power? Rewards and incentives. Ibig sabihin po, magbibigay ka ng gantimpala, okay, or reward, or i-recognize mo yung mga magagandang ginagawa ng iyong mga students so that mapanatili mo na maayos ang classroom, you have classroom management, at mabibigyan mo sila ng opportunity to excel, okay, sa kanilang mga potentials. Ayan. So, binibigyan mo silang opportunity to be successful. Ayan po ang reward power natin. Yes po, incentives. Correct. Ayan. So, malinaw po ba mga chair yung powers of the teacher? Heart nga po kung malinaw. Nandyan pa ba kayo? Naiintindihan po ba? Pakitingnan po yan. Once na alam nyo itong mga keywords na to, hindi na po kayo malilito dyan. Okay? Yes po. Malinaw. Okay, malinaw. Now, okay, tatanungin ko kayo, kapag po, anong sagot natin? Kapag po heart of the school, sino yan? Heart of the school. Sige nga, drill muna tayo. Who is the heart of the school? Or what is the heart of the school? Sagot. Pag tinanong. Paano mag-avail? Ayan po nasa taas mga chur. Clear pa kaya sa love life ko? Sana all my love life. Ano? Okay. How to avail daw ng lahat ng binanggit ko kanina. Andiyan na po. Nandiyan na. Follow my TikTok profile, then send me a message. Ayan. Now, let's proceed po. Let's proceed sa heart of the school daw, mga chur. Teacher ba? Heart of the school. That's very good, Sir Hazelnut. Nakakita ako ng tamang sagot. That's the curriculum. Okay? Heart of the school, curriculum po yan, mga sir. Pakitandaan na heart of the school, that's the curriculum. Pag sinabing heart of the curriculum, heart of the school, curriculum po yan. How about heart of the curriculum? Sagot. Yes po. Kapag puso daw ng school natin, that's the curriculum. Okay? Now, kapag heart of the curriculum po, very good. Those are the learners na. Ayan, pakitandaan po yan ha. Huwag kayong malilito kasi tinanong po yan ng pre-board ko. Hindi ko tanda ko na sagot yan nung, lumabas yan nung March 2024. Okay, yes po. Ang heart ng curriculum natin, learners. Heart of the school, curriculum. Ayan, okay. So, proceed tayo sa Magna Carta for public school teachers. Okay. Pag-aralan na naman natin ngayon, mga chair. Ano daw ba kasi ang Magna Carta? Palagay nga muna, anong Republic Act nga po ang Magna Carta? Sagot nga kayo mga chair dyan sa inyong comment, sa ating comment section. Anong RA ang Magna Carta for public school teachers? RA? Mamaya kayo magsagot ng letter. Ano mo ng RA? Very good. That's 4670. Now, which of the following is not covered by the Magna Carta for public school teachers? A. Elementary public teachers. B. Secondary public teachers. C. Tertiary public teachers. Or D. Both B and C. Okay. Sagot. Sino daw po ang hindi covered, hindi pasok sa Magna Carta for public school teachers? Okay, so magbibigay tayo ng resibo dito para na rin nating binabasa ang Magna Carta ngayon, tonight. Para hindi na kayo malilito kung ano ba yung mga lumalabas sa let about Magna Carta. Ayan. Yes po. So, lahat yan ay may resibo para po wala nang tanong sa inyong mga isipan. Ayan. Kasi very curious ang mga teachers natin lagi. Alright. So, that's letter C po. Tertiary public teachers. Bakit daw tertiary? Ayan po, nakalagay dyan. Lagay natin ang resibo. Bakit nawala ang resibo? Ayan. Okay, so sabi po dyan, this act shall be known as the Magna Carta for public school teachers and shall apply to all public school teachers except those in the professional staff or state colleges and universities. Okay, ayan po, nasa section 2 po yan ng, yes po, ng Declaration of Policy. Very good. Tertiary public teachers po yan. Alright? Pakitandaan po yan mga chur ha. Ang hindi po pasok sa Magna Carta for public school teachers ay yes po, tertiary public teachers. Alright, next. Next. Lumabas to March 2015. Okay, yes po, meron tayo niyan sa
aking access to actual questions. So, if you want to avail, message nyo lang ako mga sure, okay? Later po ako mag-reply sa inyo after ng live natin para hindi tayo mapuputol sa live, okay? Ayan. Which of the following does the term teacher refer to as used in the Magna Carta for public school teachers? 1. Public school teacher. 2. Guidance counselors. 3. School librarians. 4. Vocational instructors. Or 5. School supervisor. Sino-sino po dito ang tatawagin nating teacher according to Magna Carta for public school teachers? Sagot nga. Letter B daw. Okay, pupustan nyo ba mga jowa nyo dyan? Ipupustan nyo ba mga kapitbahay nyong marites? Letter B ba? Ayan, thank you po, Sir Daryl sa Rose. Thank you po. Ayan. Sagot. Again, mga churha, sinasabi ko po ulit, do not put your outside perspective once na nagsasagot kayo ng mga ganitong questions. Bakit po? Kasi meron po tayo ditong hinahanap, okay? May hinahanap po sa context. Ibig sabihin, we are going to base our answer sa Magna Carta for public school teachers. Now, you need to recall kung ano yung mga included, okay? Doon sa tinatanong dito sa context. Do not put your outside perspective dito. Okay? Nasasabihin mo, ay, hindi dito pasok ang school librarian. Siyempre, di naman sila teacher lalagay mo. So, pinasukan mo siya ng outside perspective. Pero ano po ang sinabi ni Magna Carta? Yun po ang mahalaga doon. Alright, so, kung hindi mo nabasa ang Magna Carta, maaaring tanggalin mo sa school librarians. Pero ang sagot po natin dito, mga teacher, ay lahat. Okay? A, 1, 2, 3, 4, 5. Alright, bakit? Okay, ipupusta ko ang jowa ko pag mali. B, ipupusta ko yung naiwan sa akin. Ay, Sir Bella, inyo na yan. Mali po ang B. Ayan, sino kaya kukuha ng pusta nyo? Kasi po, ang sabi po natin ay, as used in this act, okay, based on Magna Carta for public school teachers, the term teacher shall mean person engaged in classroom teaching in any level of instruction on full-time basis, including guidance counselors, school librarians, industrial arts, or vocational instructors. Alright, ayan po. Lobat na tayo. Hello mga chur, nandiyan pa po ba kayo? Naririnig niyo pa ba ako kasi nag-loading ang tablet ko? Okay, nawala ang signal ng tablet. Kasi lobat na pala ako. Hello po? Naririnig po ba ako mga chur? Hello? Naririnig ba ako? Rinig po ma'am ang tibok ng puso mo. Pati daw tibok ng puso ko. Grabe naman yan. Okay, edible daw. Hala, audible. Okay, so ayan nga po. Again, sabi nga po dyan, ang teacher, okay, no, consider daw, the term teacher is used for the guidance counselors, school librarians, industrial arts, vocational instructors. Okay? So, sagot din si Cedric. Okay, hello, Cedric. Okay, so ang sagot po natin dito ay letter A. Ibig sabihin, included po si public school teacher, of course. Ito po ay para talaga sa kanila, together with the guidance counselors, school librarians, vocational instructors, and school supervisor. Okay? So, again po, self-explanatory naman yung mga tanong natin when it comes to Magna Carta for public school teachers, but kailangan po, nabasa nyo siya para masagutan nyo itong mga questions na to na self-explanatory naman. Alright? Next tayo. Next item. Okay, according to RA 4670, who shall formulate and prepare a code of professional conduct for public school teachers? A, Secretary of Education. B, PRC. C, Board of Professional Teachers. D, President of the Philippines. Sagot. Okay. Kapag po may nabasa kayo, which is not covered by the Code of Ethics, okay, may mga tanong doon na, ano isasagot mo doon? Librarian po. Okay, meron kasi dito hindi nila ini-include si school librarian. Pero po ang tanong po ay about Code of Ethics, hindi po kasama si librarian. Hindi siya covered ng Code of Ethics. Okay, mga chair, bakit tandaan po yun ha? Hindi po covered ng Code of Ethics ang school librarian, pero pagdating ng Magna Carta ay kasama po siya. Okay, bakit tandaan po yun ha? Ayan, yun yung tanong ni chair kanina, sabi niya, di ba po si number 3 ay
Hindi daw kasama kasi non-teaching po siya. Sa Code of Ethics po yun, mga chair, kapag yun ang tanong. Pag about Code of Ethics, hindi po kasama si librarian. Pero kapag Magna Carta, included po siya. Okay? Now, sino daw ang gumagawa ng Code of Professional Conduct for Public School Teachers? PRC ba, mga chair? PRC ba? Okay, lalapagan ko uli kayo ng resibo dito. Mahalaga lagi may resibo tayo. Kasi baka hindi kayo maniwala sa akin. But, ang atin pong, ma'am, pabalik po saglit. Sige, ito. Huwag naman kayo magalit. Lag ka na po, ma'am. Wait lang, nalobat kasi ako. Sorry na. Okay. Hello, mga chair. Okay na ba ulit? Hello po? Mamiss na po kita. Sandali. Wait lang. Hintayin nyo ako. Huwag kayong aalis. Hello po? Okay na ba ulit, mga chair? Hello? Gumagalaw na ba uli ako or GIF pa rin? Hello po? Okay na ba? Hindi ka na nagalaw, chair. Gumagalaw na ba uli ako sa screens nyo or GIF pa rin ang ano ko dyan? Atake. Alam, bakit naman ganun? Pero naririnig niyo ako, mga chair. Naririnig niyo ako. O, sige. Proceed lang tayo. Para naman, ang sama ng tayo ko tuloy dyan. Nakataas pa talaga ang kamay. O, tanggalin ko muna ako. Okay, wala muna tayong muka. Kasi nga, hindi ako makita. Ba't ganyan? Okay, yan. Ang sad naman na wala ako. Okay, next. Nasa na tayo? Nasa na tayo? Ayaw nga ako ilabas ng TikTok live. Okay, next na tayo. Sige, proceed tayo kahit walang mukha ko. Ito ang resibo natin dyan. Ang sagot po natin dito ay Secretary of Education, mga chair, okay? Secretary of Education. Alright? Bakit? Bakit daw Secretary of Education at not PRC? Okay, hindi naman po PRC ang ano natin. Kasi nga po, again, yung Magna Carta for Public School Teachers, mga chair, diba nga, ito ay about sa karapatan. Okay, lupot naman nung wala ka po. Sorry na. Okay, kasi nga po, nakalag tayo. So, ang sabi nga po, for public school teacher siya. So, hindi naman po PRC ang may hawak sa, diba? Ito po yung sa LET, okay? So, ang sagot po natin dito ay letter A po. Secretary of Education. Ano pong sabi sa Code of Professional Conduct for Teachers according to Magna Carta? Within 6 months from the approval of this act, the Secretary of Education shall formulate. Yes po. Pero ang nagre-regulate po niya is PRC, okay? Ang nagawa po ng ating exam sa LET ay ang Board for Professional Teachers, okay? Yes po. Tama po kayo. Now, ang sabi po sa Magna Carta, within 6 months from the approval of this act, the Secretary of Education shall formulate and prepare a code of professional conduct for public school teachers. Ayan na po ang resibo natin, okay? So again pa, pag tinanong sino daw ang nagpe-prepare ng conduct of professional conduct, Secretary of Education, according to 4670. Malinaw ba? Malinaw, mga chair? Okay po ba? Hindi po PRC, ha? Board of Professional Teachers, sila po ang nagawa ng exam natin. President of the Philippines, hala, bahala na yan. Hala. Okay. Pinabayaan yung letter D. Ewan ko, bala na yan. Next tayo. A teacher's salary must increase right after how many years of service according to the Magna Carta for public school teachers? A, 2 years, B, 3 years, C, 5 years, or D, 7 years. Okay? Kailan daw dapat nag-i-increase? According to years of service daw. Okay? Kailan daw dapat nag-i-increase ang salary ng teachers? Sagot. Pero, lagi tayo may resibo. Ayan, thank you po sa mga nagsasend ng gift, mga chair. Makakaipon na ako ng isang bouquet. Kakasend nyo ng mga gift. Okay, thank you po. Alright, anong sagot? 5 years daw ba? 5 years ba, mga chair? Sa pag-i-increase po ng salary? Is that 5 years? Okay, sure na ba kayo dyan? Final answer na ba yan? 5 years ba ang nakasaad sa Magna Carta?
Hala, ano ba yung na magbibigay ng mga rows? Thank you po mga chur. And patap-tap-tap po ng live natin ha, ng mga screens nyo. Okay? 2 years ba? 2 years ba mga chur? Okay, so lapag ulit tayo ng resibo. Ang sagot po dito mga chur is actually, yes po, ayan, nagbago ang mga sagot nila. Very good. Ang sagot po natin dito ay, halang A, B, C, D, E na. Okay, that's letter B po. Bakit daw 3 years? Okay, according to section 16, ang salary scale ng mga teacher daw, um, salary scales of teacher shall provide for a gradual progression from a minimum to a maximum salary by means of regular increments granted automatically after 3 years. Okay, ayan na po, nilapag na natin ng resibo. Ibig sabihin daw, ang antas daw ng salary ng mga teachers, dapat nabigyan niya ng unti-unting pag-i-increase mula sa pinakamababang sahod or the minimum wage hanggang sa pinakamataas na sahod. Okay, yes po. Ayan, ang pagtaas daw po ito nagaganap sa pamamagitan ng regular na pagdadagdag ng salary. Okay? Okay, pinagkakaloob po yan automatically pagkatapos ng 3 taon. Okay? Sabi po dyan, according to how many years of service? Private po ba or public ba yan, Chair? Para saan ba ang Magna Carta? Okay. Ayan. Okay, that's okay. Ayan na po, Han. Maliwanag na. Iniisa-isa na po natin ang mga mahahalagang part ng Magna Carta sa LET. So, kapag po natapos nyo ang live natin, alam nyo na ang lahat ng itatanong about sa Magna Carta. Okay? Ayan. Nalimutan kong itanong, mga Chair. Kapag daw po ba, okay, pwede daw po bang ipalipat, okay? Pwede po bang ipalipat ng authority ang isang public school teacher sa isang i-transfer sa ibang school, okay? Or sa ibang locality nang walang consent niya. Pwede ba? Nakasaad ba sa Magna Carta na okay lang yun? Authority ang masusunod without the consent of the teacher? Okay? Sagot nga po mga Chair. Wala, namimiss ko kayo. Hindi ako sanay na wala akong mukha. Baliktad. Wala, tingnan natin kung nagana na. Kasi sabi, mas natatandaan nyo daw yun kapag nakikita nyo yung expression ng nagtuturo. Okay, kaya nilalabas ko yung pagmumukha ko lagi. Kahit na nakakaumay. Please magpakita ka na. Ayaw nga po ako, naka-GIF pa rin ako. Ayan, it should always have a consent no matter what. Correct po, Chair. Okay, tama po yan. Very good, mga Chair. Again po, anong ano natin dyan? Sana? Asa na? Ayan. Ang resibo po natin dyan, nandun po sa section 6 yan. Consent for transfer po yun, mga Chair. Ibig sabihin po, hindi po pwedeng ilipat. Hindi po pwedeng ilipat ang mga teacher ng walang valid reason at walang consent nila. Kailangan ay alam po nila. Okay? And then, another dapat tandaan po dito sa section na to na kailangan daw po na walang transfers na mangyayari whatever shall be, okay? 3 months before any local or national election. Kaya nga po meron tayong mga nakaban, hindi daw po pwede magkaroon ng government transfers, okay? Sa kahit anong government, sectors, okay? Kahit yan ay PNP, okay, yes po, or BFP, or teachers, okay? Bawal po magkaroon ng transfer 3 months prior the local or national election. Ayan, pakitandaan din yun mga Chair ha. 3 months before the election. Alright. Next. Another tanong ko, pwede ba mga Chair pagsamahin ng mag-asawang teacher sa isang school lamang or sa isang locality lang? Pwede ba mga Chair kung kayong mag-asawa ay parehas public school teacher? Sana all. Sana all. Parehas may item. Okay. So pwede bang pagsamahin daw sa isang locality? Sagot. Okay, very good mga Chair. Yes po, kasi nakasaad naman po sa Section 10 po ng Magna Carta na Section 11 yon. Okay. Kapag daw possible, dapat daw ay yung mga married couples, para daw sila ay hindi mahirapan, okay, ay dapat sila ay ma-employ sa same locality. Okay, pagsamahin na lang sa isang same locality. Alright? Yes po, very good. Susumpa ko kayo, bawal yun. May beater tayo dito, bawal daw. Okay. Yes, Chair. Pwede po, pwede agad magturo sa public after license. Pwede kang mag-start as municipally funded. Okay, municipally funded bago ka magkaroon ng item. Pwede yun.
Okay. Pwede ka po mag-start magturo actually, Chair, kahit na ikaw ay wala pang item. Pero municipally funded ka. Ibig sabihin, hindi po DepEd ang magpapasahod sa'yo. Munisipyo. Okay? Munisipyo po. Para bebe time lagi. Hala. Okay. Tanggalin ang lisensya. Okay, next. Next tayo. Ayan. So again, mga sure, if you want to have the copy of these important and relevant concepts na lumalabas sa LET, mag-join po kayo sa aking online review. Okay? Ayan. Section 11 po yun, sure. Okay? Next. Teachers who are assigned in the areas that are exposed to difficulty in commuting to the place of work or other hazards shall be awarded allowances equivalent to how many percents of their monthly salary. Mga cheers, so far, kamusta ang scores nyo? Namamonitor nyo ba? Okay ba mga scores nyo? Sagot nga mga cheer, ilan na po ang naging tama? Mas madami ba ang tama kaysa sa mali? Or meron na kayong tama ngayon? Ano po doon? Ano po doon mga cheer? Mas madami ba ang tama sa mali? Mas mataas na ba ang awareness nyo pagdating dito sa Prof Ed? Or may tama na po kayo? Pili. Ano doon ang inyong, nasan kayo ngayon doon? Anong status nyo? May tama sa'yo, ma'am. Wala, bakit sa akin? Natamaan ako sa isa dito. Tatamaan kayo sa akin. So, mga sinasabi nyo yan. Basta lang nakisagot pero di binibilang. Maganda kung na-monitor nyo mga cheer, no? Para po, hindi nga po ako makita. Ayan, 25% for hardship pay. Okay, sige, sagutan natin to. Sagutan natin. Alright, so ang sagot po natin dito mga cheer ay letter A po. Ayan, yung mga teachers daw na assigned sa areas na sobrang hirap. Okay, parang tatawid ka daw ng ilog at bundok. Okay, para makarating sa school mo. Lalo na kapag matinuturuan mo yung mga indigenous people. Ano, ibig sabihin nasa remote area sila. So, delikado yun. Ano, so, umaakyat ka sa bangin. Ayan. Okay, tumatawid ka daw sa bangin. So, magkano daw ang awarded allowances sa'yo? How many percent daw from your monthly salary? That's letter A, 25%. So, we have here the section 19. Sagot po ay special hardship allowances in areas in which teachers are exposed to hardship, such as difficulty commuting to the place of work or the other hazards. Okay, ang haba naman. Kayo na lang magbasa. Okay, hinga rin ako dito. Okay, ang tawag po natin dito ay hazard pay. Okay, ayan, pakitandaan na lang po. Yan ang ating resibo. So, kayo na magbasa, but we have at least 25% of their monthly salary. Nasa dulo po nakalagay. They shall be compensated special hardship allowances equivalent to at least 25% of their monthly salary. Pakitandaan mga cheer ha. Dapat mas mataas kasi natatawid ng bundok. Paano pag nahulog sa'yo? Ay, Diyos ko, cheer, akala ko naman seryoso kayo. Magpi-pick up line lang pala. Grabe. Okay. Pakitandaan po yan ha. Hindi po 100%. 25% lang po. Okay? Abusado naman po yung 100%. Okay, next. Hala, bakit hindi nagpo-proceed? Wait lang mga cheer. Parang ayaw na ng pagod ng PowerPoint natin. Ano? Ako hindi pa ako pagod. Aba, ang galing ko kumuha ng ano. Hala, mali. Alright, okay. Okay, next. Hala, bakit ayaw niya mag-proceed? Ay, nagdoble lang pala. Okay. Yan. Proceed tayo sa mga, okay, sa teaching hours naman. Ano ba yun, ma'am? Nakakabiti naman yan. Meron pong Magna Carta sa Google mga cheer ha. Meron po. Okay, kung gusto niyo po balikan itong mga live natin, kapag gusto niyo pong balikan, message nyo lang ako, follow me TikTok profile, just send me a message. Okay, we have here the teaching hours mga cheer. Okay, sabi po dyan, the teacher is not required to render more than 6 hours daw of actual classroom teaching. Okay, now we have different working anong tawag nga natin dito? Ito yung different hours for teaching. Okay, we have the mandated time, allocated time, teaching time, and learning time. Actually, ito ay academic learning time. Wait lang. Para madaling tandaan. Okay. Academic learning time. Tandaan nyo lang mata. Okay, mata. Ayan. Mnemonics natin. Mata. Okay. Alright.
So, ano ba itong mga tinatawag natin na mandated time, allocated time, para hindi na po kayo malilito, okay? Ano daw madaling paliwanag na mga time na itong tinutukoy? Okay, pakitandaan po, ito po ay mata. Mata. Ano daw ang mandated time, mga chair? Ano daw ang tinatawag nating mandated time? Ito po yung tinatakdang oras ng DepEd para sa buong school calendar. Okay? Pakitandaan yun, mga chair. Ibig sabihin, mandatory. Ito po ang sinusunod ng lahat ng schools institution. Okay? Now, halimbawa po, ito po ang bilang ng araw at oras kung gaano katagal ang gugugulin ng guro at estudyante sa loob ng school. For example, we have 200 school days sa isang taon. Okay? 200 school days. Tapos 6 to 8 oras daw kada araw. Okay? Depende sa school level yan. So, ano pong layunin ng mandated time? Para daw masigurado na yung mga mag-aaral natin may sapat na oras para sa pag-aaral at iba pang aktibidad sa ating paaralan. Okay? Wala lalim nun, ha? Lalim nun. Sa aktibidad. Okay. Alright. So, mandated time po, pakitandaan, ito po ay ginawa ko from general to specific, kaya po siya yung mata. Ayan. Mandated time muna. Ibig sabihin, buong school calendar natin yan. Next, ano naman pag sinabi nating allocated time? Mga chair, itong allocated time, ito po yung nakalaang oras natin para sa iba't ibang subject, okay? Or activities inside the school. Academic or non-academic, pasok po yan sa allocated time. Okay, pag sinabi natin na, okay, itong oras na to allocated to sa mathematics. 1 hour for mathematics. Okay, itong 2 hours na to allocated to sa PE. Okay, 2 hours sa PE. That's allocated time. Ibig sabihin, ito yung time na kinukonsume mo for each subject areas. Okay, or meron kang 1 hour for recess. Okay, that's allocated time. Malinaw po ba, mga chair? Malinaw ba? Malinaw po yun? Malinaw ang pagkakaiba ng mandated time sa allocated time? Message nga po. Sagot, sagot, sagot. Opo, ma'am. Okay, proceed tayo, proceed tayo. Okay, ano pong purpose ni allocated time? Siya para bigyan tayo ng balanse na oras sa bawat subject. Okay, academic man yan or non-academic. Lunchtime yan, recess, pasok po yan. At saka mga extracurricular activities. Allocated time sa iba't ibang subjects and activities. Ayan. Okay, next, we have the tinatawag nating teacher time or teaching time. Ano naman po yung teaching time na sinasabi? Ito po yung ginugugol na ni guro sa pagtuturo ng lesson. Okay? Kasama na po dyan na pagbibigay niya ng instruction, pagle-lecture niya, pagtuturo po talaga ng lesson yan. Kaya po teaching time. Okay? Halimbawa po, ang guro ay may 4 to 6 na oras sa isang araw. Okay? Para 4 to 6 na klase, rather. Okay? 4 to 6 na klase sa isang araw. Okay? Na tumatagal ng 1 hour bawat session. Ibig sabihin, itong teaching time about to kay teacher. Okay? Yung kanyang time sa pagtuturo. Alright? Maliwanag po yun. Now, ang academic learning time, para kanino naman to? Para sa mga estudyante po. Okay? Para po sa estudyante naman. Ibig sabihin po, ito po yung active time ng mga student na habang nag-aaral sila, okay, at natututo. Halimbawa ay gumagawa sila ng academics activities, katulad ng pagsasolve ng math problems for 1 hour. Ito po yung active time ng mga estudyante na habang nag-aaral. Okay, pakitandaan po. Academic learning time, active learning. Ayan po, pakitandaan po, ha. Ano po yun? I'm not spam, nagtatanong lang po. Hi, bakit yung classmate ko nag-apply sa public school at na-hire? May item na ba yun or wala? Sure, for sure po yan ay municipally funded. Ibig sabihin po, nagtuturo siya sa public pero hindi po public ang nagpapasahod sa, hindi po DepEd, okay? Ang nagpapasahod sa kanya ay munisipyo po, okay? Munisipyo. It's either volunteer po yan or municipally funded, okay? Ayan po. So, kung licensed ka, pwede ka magturo sa public school. Kung wala ka pang item, it's either municipally funded or volunteer teacher ka. Maliwanag po yun, mga chair. Maliwanag po. Okay, next. Maliwanag po ba yung mata? Okay, yung ating hours of work. Okay, sa mga teachers at sa estudyante sa loob ng school. Maliwanag na po ba itong 4 na to, itong mata na to? Mandated time? Okay, okay. Alright, ayan. Drill nga tayo. Paano kapag sinabi pong yung buong oras daw, okay, buong oras or nakalaang oras sa okay, tinakdang oras po ng DepEd sa buong school calendar. Ano po yun? Alin po yun? Okay, bakit nagtatanong yung iba ano daw yung item? Ay, mga teachers tayo, bakit hindi nyo alam ang item, mga chair?
Parang gusto kong pumampitik ng noo. Okay. Siguro yung iba dito ay mga estudyante pa, ano? Okay. Item po, ibig sabihin po, kapag po kayo ay permanent na, may permanent position na po kayo po ay pasok na sa DepEd, okay? Kapag po kayo permanent teacher na, alright? Regular na po. Yes po, may teaching position ka na, may permanent position ka na, hindi ka na, ayan, under ka na po ng DepEd. Hindi ka na po under ng munisipyo. Ganon. O kaya hindi ka na volunteer as a teacher. Okay, maliwanag na po 'yon. Now, ano nga po yung tinakdang oras ng DepEd para sa buong school calendar. Alright, yun po ay mandated time. Ibig sabihin, ang pinaka-general po, pagdating sa sakop niya po lahat, that's mandated time. Okay, pinakamalaking time. Okay, 200 school days sa isang taon. Okay, ano ba yan? Sinabi ko na tuloy. How about yung active learning ng mga estudyante? Okay, the time where they are actively learning. Okay, nagagawa ng activities, nagsosolve ng mga problems, o kaya practice ng performance. Ano po yon? Anong time yon? Very good. Very good. That's academic learning time. Palakpakan ng mga sarili. Okay. Okay. Pag sinabi ko naman na ito yung time ni teacher para mag-lecture sa klase, ito yung time ni teacher para mag-lecture sa klase, meron siyang 4 to 6 na klase sa isang araw. Okay, ano po yun? Anong sagot po yun? Anong time yun? Allocated time ba yun? Allocated time ba yun? Pag volunteer ka po ba, may sahod ka po ba, ma'am? Wala po, sir. Volunteer ka. Okay, very good. That's teaching time. Okay, pag about kay teacher sa kanyang pagtuturo, that's teaching time. Now, kapag about naman sa mga subject, okay, or activities, na academics and extracurricular activities, ano pong oras yon? Ano po for the subjects? Okay. So, focus muna tayo sa subject natin tonight. Saka na natin pagkwentuhan yung mga about sa item-item. Okay? Para po hindi tayo malilito. Kasi magme-mekos-mekos yung information sa utak nyo. Kapag paiba-iba tayo ng direction, gusto ko po i-organize ang pagkatuto nyo tonight. Okay? Kaya po iniisa-isa natin yan. Alright. Okay. Maliwanag na po lahat yon yung mata. Okay, next. Next. Ayan. Ang sabi dito, a public school teacher may enjoy a study leave if he or she has already how many years of service? Ano po yung gulo po? Ano daw na, saan kayo naguguluhan, Sir Jace? Pasabi nga po dito, para po maayos natin. Para po matanggal natin ang kaguluhan, ang bumabagabag, ang nakakapagpabagabag sa inyong utak. Okay, ayan. Naguguluhan na ba kayo mga sir? Sagot nga po, naguguluhan ba o malinaw pa din para alam natin kung tutuloy pa ba natin to? Ang drama, ano? Okay. Tuloy pa ba? Go pa ba? Okay, malinaw naman daw sa iba. Alright. Okay. So, a public school teacher may enjoy a study leave if he or she has already how many years of service? Sagot po natin dito mga sir ay 7 years. Okay, lapag po tayo ng resibo. Bakit 7 years daw? Bago makapag-avail ng study leave. Sabi po dito, in addition to the leave privileges, they shall be entitled to study leave not exceeding 1 school year after 7 years of service. Ayan, nakalagay po sa Magna Carta na kailangan po ay after 7 years of service, magkakaroon ka ng opportunity to have study leave na hindi mag-exceed ng 1 year. Okay, ayan. Yes, study leave naman po ang tinutukoy dito mga chair. Hindi yung iyong vacation leave. Okay, so study leave po ang tinutukoy natin dito. Saka ka pwedeng mag-aral ng hanggang 1 taon daw na meron ka pa rin sinasahod after 7 years of service. Okay, ayan po. Next. Okay, next. O, ayan nga sabi ko, di ba? During the period of such leave, ang teacher daw ay entitled pa rin sa 60%. Okay, 60% po ang sasahudi niya, provided, however, that no teacher shall be allowed to accumulate. Ngayon, mga chair, pag within 1 year at nag-study leave ka, halimbawa kayo nagmamasteral, ganyan, okay? So, meron ka pa rin sasahudi na 60%. Okay, 60% ng monthly salary mo. Ngayon, kapag lumagpas ka na ng 1 taon, hindi ka na po sasahod. Hindi na yun bayad. Okay, hindi na po bayad yung
pag nag-aaral ka pa ng after 1 year. Okay? Pag nag-aaral ka pa din. Okay? Maliwanag po yun mga chair? Maliwanag po yan? Okay. Next. 7 years po mga chair ha. Bago ka makapag-avail ng study leave, kailangan 7 years ka na in service. Okay? Sa public school. Alright. When can a teacher be granted an indefinite leave? Okay, indefinite leave, walang kasiguraduhan kung kailan babalik. Okay? A, if he or she wants to pursue graduate studies. B, if he or she is for promotion. C, if he or she has an illness that demands a long treatment that will exceed 1 year at the least. Or D, all of the above. Sagot. Sagot kayo mga chair. Okay, tapusin lang natin tonight ang Magna Carta for Teachers, ha? Okay. C daw kasi mahaba. Hala. Naku, sure, baka ikaw ay matrick niyan sa let, ha? Huwag po basta-basta pipili ng mahaba, okay? Minsan po ay tricky ang question sa let. Ayan, sagot. Indefinite leave. Okay, ang sagot po natin dito ay letter. Okay, tama naman this time. Okay, but not every time ay ganun po ang gagawin nyo. Technique, okay? So, sabi po sa section 25, indefinite leave. An indefinite sick leave of absence shall be granted for teachers when the nature of the illness demands a long treatment that will exceed 1 year at the least. Okay? Kaya po yan ay letter C. Ibig sabihin po, kapag po yung sakit mo ay walang kasiguraduhan kung kailan ka po gagaling or ang iyong medication ay magtatagal, that's indefinite leave po. Okay? Okay. Next. Okay, we have here vacation leave. Okay, meron daw tayong 15 days of leave annually. Ibig sabihin, ang mga non-teaching personnel po ito mga chair ha, 15 days of leave annually daw para sa mga non-teaching personnel. Halimbawa, mga admin aid. Yes, ma'am. Okay, mga admin. Doon ka. Okay, mga administrative aids natin. Okay, sa mga nasa office. Entitled sila for 15 days of leave kada taon. Okay, now, sick leave daw. Yung mga DepEd personnel natin, merong access ng 15 days of sick leave annually. Ibig sabihin per year din ay may 15 days of sick leave. Now, maternity leave daw. Sabi dito, kapag ikaw ay female DepEd teacher at ikaw ay nabuntis, pause na ako, ay nabuntis, okay, meron kang 105 days leave, okay? Fully paid po ang salary mo doon. Ay, sana all. Sana all, buntis na, fully paid pa rin ang salary, okay? For the first, okay, but meron siyang exemption. For the first 4 na deliveries lang, okay? Pag meron pa dong pang 5, nag-anak ka pa uli, siya po ay okay, half pay na lang, okay? 105 days leave pa din, but half pay na lang po ng iyong salary, okay? Ng iyong monthly salary. Hindi katulad nung sa unang 4 na anak ay meron kang fully paid salary, okay? Kaya po pala, nung ako ay high school, tandang-tanda ko, mula first year ko hanggang 4th year ay taon-taon buntis ang aking teacher sa math. Taon-taon buntis. So, sinulit niya ang maternity leave. Okay. So, I don't know kung pag-graduate ko ay may pang 5 pa. Siguro ayaw niya ng half pay. Kaya po, ayan. So, yung 4 niyang anak, sa kada taon din niya, ay may leave siya. Okay. Ngayon ko lang po na-realize nung nalaman ko ang Magna Carta. Okay. Hello po. Ano daw? Hello po. Payment sent po kanina. Okay, sure. Later ko po ha. Later. Haha, same po. Teacher ko naman sa MAPE. O, diba? Pwede naman yan. Sulitin nyo po kapag kayo nasa DepEd na. Alright. Sulitin nyo ang mga benefits. Okay? Nandun ka na din naman, sulitin mo na. Okay? Masaya pa kayo ni, mga asawa mo. Okay, ayan. O, meron din tayong mga church na tawag na paternity leave, ha? O, para naman sa asawa mong lalaki. Okay? Ano yon? Yung sa magiging ama ng anak mo. O kung siya talaga ang ama. Okay. So, meron po siyang 7 days na leave, okay, na may bayad. Fully paid pa rin yun. 7 days nga lang, hindi katulad ng babae. Of course naman, kasi tayo ang mga anak, kaya sila po ay 7 days lang ang leave. Okay? Para po ito sa legal na kinakasama, ha? Para po ito sa legal. Okay? Under law na asawa. Ayan, paternity leave po yan. Alright. Now, this is also known as the Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. A, RA 7836, B, RA 9293, C, RA 4670, or D, RA 10533. Ang kabit, ma'am, ay bahala na siya, para sa mga legit lang po itong nasa Magna Carta, hindi po nabanggit ang number 2, number 3, and so on.
Okay. Sagot. Sige daw, ipusta nyo nga ang inyong mga future lisensya. Hala, kung tatama kayo dito, alin daw po ang Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. Okay? Of course, napag-aralan na natin yan kanina. Binanggit ko na yan. That's letter B po. Okay? So, we have the now, ang unang-una ay PD 1006. Sinundan po siya ni RA 7836. Okay? Yan po yung tinatawag natin Philippine Okay. Tama ba to? Tama ba sagot ko? Amendment na to, diba? Okay. Kaya ako namlilito. Sorry na mga chur. Ayan. Letter A po ito ha. Letter A. Yes. Yes po. Kaya ako talaga na mali-mali ang may tuturo sa inyo mga chur. Kasi po baka lumabas sa let ay mali po ang inyong. Okay, so that's letter A po. Of course, si letter A po ang ating Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. Si 9293 po ay ang amendment na po. Okay, yun na po yung changes sa ating RA 7836. Okay, RA 4670 natin ay ano po yan? Yan po yung Magna Carta for Public School Teachers. Yehey, talo ako sa pusta. Okay. Sabi na A sabi ko na Barbie. Hala, okay. Okay, now, ito yung mga other important laws, mga chur, na dapat yung tandaan. Okay, maaari siyang lumabas sa let, maaaring hindi, but more chances of winning kapag alam nyo tong mga to. Okay, ang in-include ko na lang ay yung mga madalas lumalabas. Okay, now we have the RA 10533. Ano yon? That's the Enhanced Basic Education or K-12 law natin. Okay, that's Basic Education Act of 2013. Ano po ito? Ibig sabihin, pinalawak na po yung basic education curriculum natin na mula sa 10 taon ay nadagdagan tayo ng 3 pa. Okay? So naging 13 years na po tayo sa pag-aaral mula kindergarten, okay? 6 na taon sa elementary, 4 years sa junior high school at 2 years sa senior high school. Ayan, okay? Kami na lang lalabas sa let ma'am pag di bumabas. Pinapatawa naman ako ni Chair. Okay. So, sinabi ko nga po, again, layunin po ng K-12, kaya po ito in-implement ni Noy, ay layunin po nito na tayo ay gawing globally competitive members of our society, okay? Or globally competitive students all over the world, okay? Ayan po. Next, we have the RA 4670. Again, ito po ang karapatan ng mga teachers in public school, okay? Alright. Next, RA 9293, nabanggit ko na po yun kanina. Ito po yung mga changes na RA 7836 or Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. Alright, maliwanag yun mga chur. Next, we also have the RA 1425, Valentine's at saka Pasko. RA 1425. O kaya naman daw, sa piso ay may 4 na 25 centavos. Okay, that's Rizal Law. Ngayon, drill tayo. Sino po ang nag-author? Okay, sino po ang may akda ng Rizal Law? Sagot kayo. Tinatanong yan sa let, ha? Sino po ang may akda? At okay, sagot muna. Sino ang may akda? Sagot po, hit the comment section mga chur. Pakisagot po ang aking tanong. Okay, para na tayo dito nagla-live selling. Ano? Very energetic tayo tonight. Ayan. Okay, we have the author. Recto po. Okay, si Claro M. Recto po yan. Okay, ang nag-akda ng Rizal Law. Now, sino po ang pumirma? Sino po ang pumirma para po? Sino po ang pumirma ng ating Rizal Law? Sagot, sinong presidente po ang pumirma? Okay, very good. Hindi po si Garcia mga chur, okay? Hindi rin po si Laurel. San galing yan mga chur? Okay, that's Magsaysay po. Okay, with the help of Jose P. Laurel mga chur. But, okay, ang nagpirma po niyan ay si Magsaysay. Okay, inakda po yan ni Claro M. Recto with the help of Jose P. Laurel, but ang pumirma po niyan ay si Magsaysay. Alright? Si Magsaysay po. Pakitandaan mga chur yan, ha? Okay, wag malilito doon. Kapag nag-akda, si Claro M. Recto. Kapag po naman nagpirma, si Magsaysay. Alright. Next, we have the RA 7796 po yan. Okay? Or yung TESDA Act. Okay? TESDA Act po yan. RA 7796. Okay? Ito na po yung tinatagpuang Technical Education and Skill Development Authority or TESDA. Alright. Ayan.
So, layunin po niya na mas mabigyan tayo ng mga employment opportunities. Lalo na ngayon na senior, pwede ka daw mag-work na after senior high school. Ayan. So, mag-test na ka lang, pwede ka na mag-abroad, pwede ka na pumasok sa iba't ibang fields. Okay? Alright, that's TESDA po. Alright? Next, we also have the 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013. Okay? Pakitandaan, 10627. Okay? 10627. That's Anti-Bullying Act of 2013. Alright. RA 7610, ito na po ang iyong pwedeng maging kalaban kapag ikaw ay nagjowa ng minor de edad. Okay? Kasi yan po ay child abuse law. So, wag na wag po magjowa ng minor de edad. Lalo na kung ikaw ay teacher, tanggal po ang iyong lisensya. Dahil sa RA 7610. Alright. Pakitandaan po yan ha. Child abuse law po yan. Now, kapag ikaw ay nananakit ng asawa mo, ayan po ay RA 9262. Ayan, VAUSI Law, Violence Against Women and Children. Yan po ay RA 9262. Alright, paki-take note po yung mga RA na yan mga chair, ha? Okay. Okay na po mga chair, screenshot nyo na 123, 123 yours na po ang ating mga Republic Acts. Okay. Nag-scroll lang na board exam pa. Okay. Ayan. Next tayo. Kaya pa ba mga chair? Kaya pa? Or tomorrow na ulit tayo? Kasi it's already 9:11. Okay. Tomorrow na ba ulit? Sagot mga chair. Extend or tomorrow pa? Ma'am, suggestion lang po, bigyan niyo po kami ng oras para sa mga tanong namin about teacher, item, and house, etc. Chair, na sumasagot naman po ako, chair, sa mga tanong nyo. But ang hirap po kasi kapag po, mahirap po kasi kapag maraming singit-singit sa ating rationalization na mga hindi connected sa nirarasyo ko. Bakit po? Kasi po, chair, magme-mekos-mekos po yung concepts, chair. Now, we can have another set of live naman para sa board exam kwentuhan. Alright? Kaya po, hindi ko po masyadong pinapatagal yung mga sinisingit yung question. Sinasagot ko siya, pero hindi po masyadong mahaba dahil nga meron tayong focus tonight, which is itong mga nirarasyo ko. Okay? So, pwede naman tayong magkaroon na board exam kwentuhan na bukod. Kung gusto niyo magtanong ano ang teacher, ano ang item, alright? But ang focus po kasi natin tonight ay about sa itong mga sinasagot, nirarasyo at dinidiscuss ko dito. Alright, ma'am, pwede po ba makakuha ng PPT po? Yes po, sure. Again, join po kayo sa aking online review and you can have all the review materials, access to actual questions, access to September 2024 items, March 2024 items, March 2015 items until 2024. Okay? So, pwede po. Again, paano po siya nakatulong sa akin? Kasi po, kung nadaanan ko lahat, yung mga seasons na yon, nagkaroon ako na 92% sa Gen Ed, 88% sa Prof Ed. Ano po kayo na meron tang kasama na kasama pa ang live ko, mga live ko, and then yung mga review materials ko. So, mga sure, baka po mas mataasan nyo pa yung rating ko. I know, kasi proven and tested po siya sa mga September takers natin. Meron pa tayo naging top 9. Nakakatuwa lang. Again, 7 p.m. to 9 p.m. po ulit tayo tomorrow. 7 p.m. to 9 p.m. po ulit. Okay? Mga sure, may natutunan ba tonight? Sagot nga po muna. Honest answer ang kailangan ko dito. May natutunan po ba? Okay, tomorrow na po ulit tayo mga sure. Okay? Ang dami pa po yan. Ayan, dami pa yan. Hindi lang po ito, meron pa yan another presentation. Okay. So, I think ang susunod ko dito ay assessment of learning. Alright? Ayan. Alamin natin kailan ba ginagawa ang assessment of learning, assessment as learning, assessment for learning, ano ba ang traditional assessment, ano ba ang authentic assessment, ano ba ang alternative assessment. Ayan po. Sasagutin natin yan. Madadali lang yung mga yun, kaya nga po natin i-discuss yun para padaliin sa inyo mga chair, ha? Saturday to Sunday po ang ating live, okay? Yes po. So, I hope may natutunan po kayo today mga chair, ha? I hope may natutunan po kayo. Okay, welcome mga chair. Thank you so much po sa mga naka-appreciate ng live natin tonight. Okay, thank you sa buhay mo, ma'am. Ang galing mo talaga mag-rationalize. Grabe naman si chair, so thank you sa buhay ko. Grabe na. Thank you, Chair. Kinikinig naman ako doon. Ayan, sorry ha, hindi niyo ako makita kasi nga GIF lang ako pag lumalabas ako. Ayan o, nakaganyan lang ako. Grabe. Grabing cute po naman dyan. Ano ba to? Rationalization ba to o Zumba? Ano bang ginagawa ko dito? Nag-exhibition ako. Ayan.
Okay, mga chair, kung gusto niyo po magkaroon tayo ng, kung gusto niyo pang balikan 'tong mga diniscuss ko, then join po kayo sa online review natin. Paano? Napakadali lang. Napakadali lang po. Ano mga chair, sabi ko po sa inyo mga chair, hindi po sapat yung lecture ko alone or discussion ko with you alone katulad nito. Mahalaga po na mabalikan nyo itong mga tinuro ko and masagutan nyo on your own. Okay? Kasi nga po, mas mareretain yung item nyo. Mas mareretain. Okay? Ayan. Okay. So, sa mga interested po na mag-join sa aming group, okay, sa final coaching, sa summative exams, to have access to actual questions, message nyo lang po ako at mag-avail na kayo ngayon din. This is your sign. Huwag na po kayong mag-doubt or pagkatiwalaan nyo po ako. I'm telling you, nakatulong siya sa akin. Hindi ko po kayo bibigyan ng review materials o hindi ko po kayo tuturuan ng ganito kung hindi po ako desidido na makatulong na pumasa din kayo sa board exam. Lahat na yun, kasama na ako doon. So ano pa pong inaantay nyo? Yung mga reviewers ko po dito, alam po nila yan na mahalaga po yung mga binibigay kong review materials sa kanila. Nagbibigay dito ako lagi ng tips at saka um, ayan, mga tips, board exam tips sa GC namin. Okay? Kakasend ko lang ng mga screenshot no, last time no, sa mga dapat nilang aralin sa GenEd. Alright? And then, nag-a-add din po ako ng reviewers, nag-upload ako sa Drive. So, hindi ko po kayo pababayaan hanggang March. Kasi ayoko na po kayo makita sa September dito. Kung makikita ko man po kayo, ay nahingi na po kayo ng digital tarpaulin. Ayan. Okay? Hindi na po dahil gusto nyo uling mag-review sa akin. Alright. Paano po mag-join? Nandyan po nakalagay mga chair, malaking malaki, how to join. Ayan, good night mga chair. Tomorrow na lang po ulit. I-end ko na yung live natin dito para makapag-reply na ako sa iba. So good night mga chair. I hope may natutunan po kayo tonight. Thank you so much po sa panonood ng ating live session. Okay?